Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Napansin nilang walang masyadong gamit at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ang higit na nagpatigil sa kanilang paghinga ay ang eksenang bumungad sa kanila. Nakita nila si Nene na nakahiga sa sahig. Mukhang nangihina at hirap na hirap huminga. Halos sabay na namilog ang mga mata ng lahat sa pagkabigla. Nenen! Malakas na sigaw ni Damien na agad tumakbo papalapit sa dalaga. Lumuhod ito, tinapik ang pisngi ni Nene ng marahan. Nene, ano nangyari sa'yo? Si Senyora Elisa ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila ay hindi makapaniwala. Iya? Sambit nito na nanginginig pa ang boses. Agad naman na umaksyon si Don Vicente. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Damien. Tulungan mo akong buhatin siya. Tulungan mo akong dalhin ang anak ko sa ospital. Habang binubuhat ni na Damien at Don Vicente si Nenen, tahimik na tumayo si Martina sa isang tabi. Pinagmamasa ng lahat. Sa kabila ng kanyang inggit at galit noon, ngayon ay may kakaibang kirot sa kanyang puso habang tinitingnan si Nenen na walang malay. Pagdating nila sa ospital, pinasok agad si Nenen sa emergency room. Naiwan silang lahat sa labas. Punong-puno ng pag-aalala para kay Nenen. Habang naghihintay, tahimik na nagdarasal ang asawa ni Don Vicente. Yakap-yakap ang bag. Habang si Damien naman ay paikot-ikot sa labas, halatang balisa. Si Martina naman ay nananatiling nasa gilid. Walang imik. Ngunit may halong guilt at takot sa kanyang muka. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Agad silang nagsilapitan sa kanya. Sabik na malaman ang kalagayan ni Nenen. Dok, kamusta po siya? Tanong ni Don Vicente at bakas ang kaba sa kanyang boses. Kailangan po niyang sumailalim sa blood transfusion sa lalang madaling panahon. May leukemia po siya at critical din ang kalagayan niya. Ngunit ang problema, kailangan ho ng pasyente ng blood type AB negative na dugo. At isa yon sa pinakamahirap na hanapin. Nagkatinginan ng lahat at pansamantalang natingilan. Si Don Vicente kaagad ang kumilos, humakbang palapit sa doktor. Ako, Dok. AB negative ho ang dugo ko. Willing ho ako mag-donate para sa kanya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa loob ng isang marangyang restaurant na laging dinarayo ng kilalang mga tao, tahimik lamang si Nenen Villaflor na nag-aasikaso sa kanyang trabaho bilang tagahugas. Isang mabait at magandang dalaga si Nenen. Mahigit 1 taon na siya sa kanyang trabaho sa restaurant na ito at sa loob ng 1 taon na yon, nananatili siyang masipag at ginagawa ng maayos ang lahat ng gawain niya. Ayaw niya kasi na may masabi ang mga boss at lalong-lalo na ang mga customers sa trabaho niya. Sa likod ng kusina, maririnig ang kalabog ng mga plato at kaldero. Ngunit mas malakas ang mga bulungan at halakhak ng mga kasamahan niya na palihim siyang tinitingnan. Hindi niya alam kung anong kasalanan na nagawa niya. Ngunit unang araw niya pa lamang sa kanyang trabaho noon ay hindi na kaagad maganda ang naging pakikitungo nila sa kanya na para bang isang malaking kasalanan para sa kanilang lahat na pumasok siya dito. Ganon pa man sa kabila noon ay nagbibingi-bingihan na lamang si Nenen sa lahat ng mga sinasabi nila at nananatiling mabait ang pakikitungo niya sa kanila. Ayaw kasi ni Nenen na mag-isip sila ng kung ano-ano sa ugali niya at umaasa rin siya na magiging mabait din sila sa kanya. Lalo na kapag na-realize nila na hindi naman siya threat para sa kanilang lahat. Habang dumadaan siya papunta sa gripo, may narinig siyang usapan ng 2 waitress na tila sinasadya ang lakas ng boses. Aba, ang ganda pala ng prinsesa natin pero tagahugas lang. Sabi ni Clara na sinabayan naman ng mapanirang tawa. Oo nga,
Tingnan mo nga oh, kahit luma ng uniforme, pilit pa rin na nagpapaganda. Abay akala niya naman siguro may mayamang magkakagusto sa kanya dito. Palagi lang naman siyang nasa kusina. Malabo na siyang makita ng mga mayaman na lalaki na pinapacharmingan niya. Dagdag pa ni Gina habang sinulya pa naman si Nenen mula ulo hanggang paa. Punong-puno rin ng panunuya ang boses ni Gina. Filingera, porket alam niya na patay sa kanya ang mga katrabaho nating lalaki. Akala siguro ay magagawa niya rin yun sa iba. Aba, uy, mahiya naman sana siya. Hindi papatol sa kagaya niyang mga mayayamang customer dito sa restaurant, ano? Mga kalibel niya lang ang papatol sa kanya. At saka mapanuyang tumawa si Clara. Kasi nga, prinsesa nga siya, 'di ba? Akala siguro magiging Cinderella ang buhay niya. Akala siguro may isang gwapong prinsipe ang magkakagusto sa kanya at luluhod sa harap niya para isuot sa paa niya ang sandals niya. Imagination niya lang yun, hoy! Naramdaman naman ni Nenen ang matalim na tingin nila, pero hindi niya pinansin. Sanay na siya sa ganoong trato, ngunit hindi maiwasang manikip ang kanyang dibdib. Habang naguhugas siya, naramdaman niyang may tumayo sa tabi niya, si Mando, ang chef na isa sa kaunti niyang kaibigan sa lugar. Huwag mo intindihin yun, Nenen, ingkit lang sila. Sabi nito habang inilalagay ang isang tray sa lababo. Napangiti naman si Nenen kahit papaano. Salamat, Kuya Mando. Sagot niya naman ang mahina. Habang patuloy si Nenen sa paghuhugas ng plato, ramdam niya ang bigat ng paligid. Ang mga bulungan at masasakit na salita ay parang patalim na tumatagos sa kanyang damdamin. Subalit sa halip na sumagot, pinili niyang magpakumbaba. Maya-maya pa, pumasok ulit si Gina sa kusina. Dala-dala ang tray ng mga baso. Hugasan mo mga to ngayon din. Sabi nito na may bahid ng pang-iinsulto. Napahinto si Nenen pero hindi siya tumingin kay Gina. Sa halip ay kinuha niya ang tray at nagsimulang maghugas. Ang bait talaga, parang santa. Singit naman ni Clara na naroon din. Pero, sino ba naman ang maniniwala dyan sa pagbabait-baitan mo? Baka nagpapanggap lang para magustuhan ng mga customer. Halos mapuno na ng bulungan at tawanan ng kusina. Si Nene naman, bagamat tahimik, ay hindi mapigilang maramdaman ang kirot ng kanilang mga salita. Pumikit siya sandali. Pinilit ang sarili na huwag umiyak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gloria, ang matalik na kaibigan ni Nenen. Bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak. Kitang-kita sa mukha nito ang galit habang nilapitan nito ang mga trabaho na parang mga bata na nambubuli kay Nenen. Inggit lang kayo, kasi maganda siya. Masipag pa. Kayo? Mariing sabi ni Gloria, sabay hinarap ang grupo. Kayo kasi mga pangit na. Punong-puno pa ng inggit sa katawan. Napatahimik ang mga nambubuli. Pero halata ang inis sa kanilang mga mukha. Akala niyo ba hindi ko naririnig ang mga sinasabi niyo kanina sa kanya? Sa lahat ng tao, si Nenen pa talagang pupuntarihin niyo? Wala na nga siyang ginawa kundi magtrabaho ng maayos dito. Kayo, puro lang inggit ang pinapairal sa mga katawan. Itinaas pa ni Gloria ang mga bulaklak sa ere. Kita niyo to? Isa na naman sa mga customer ang nagkagusto at nabigani kay Nenen. Kahit isang beses niya lang na makita, naakit na. Kayo, kahit anong gawin niyo, sadyang hindi kayo pinapansin ng mga lalaki kasi mga pangit kayo. Magagaspang pang ugali. Namula ang mga mukha ng grupo pero wala silang masabi. Halatang napahiya. Samantala, si Nene naman ay hindi makatingin kay Gloria dahil nahihiya siya sa eksenang nagaganap. Nenen, dagdag pa ni Gloria at nilapitan ng kaibigan. Huwag ka magpapa-apekto sa kanilang lahat, okay? Tumango naman si Nenen pero nasa mukha pa rin niya ang lungkot. Hindi pa tapos si Gloria. Lumapit ito sa mga nambubuli kay Nenen at inilapit ang mukha kay Gina. Ano? Wala kayong masabi ano? Sabi ni Gloria nang may matalim na titig. Hindi niyo ba naisip kung gaano kahirap ang araw-araw na pagtatrabaho ni Nenen dito? Sa halip na paggaan ninyo ang buhay niya dito, talagang dumagdag pa kayo. Habang kayo ano? Ang alam niyo lang ay manira ng tao.
Puro kayo chismis, puro kayo inggit. Pero ni hindi nyo kayang pantayan ang sipag niya. May sumubok magsalita. Kasi naman, huwag ka nang magdahilan dyan, unggoy. Bariing putol pa ni Gloria. Ano? Sasabihin mo na naman dahil maganda siya, dahil mas pinapansin siya ng mga customer. Akala niyo ba gusto ni Nene ng atensyon? Knowing na yan ang pinaka-iinggitan niya sa kanya? Kung pwede nga lang, mas gusto niya makatrabaho ang mga tulad niyo ng tahimik at maayos. Pero hindi. 'Di ba? Tapos kailangan niyo pang sirain ang araw niya. Mariin hinawakan ni Gloria ang bulaklak at inilapit ito sa mukha ni Clara. Kita mo to? Hindi niya to hinihingi. Hindi niya to ginusto. Pero sa kabila ng lahat, may mga tao pa rin na nakakakita ng tunay na kagandahan niya. Sa mukha at sa puso. Kayo, anong meron kayo? Inggit lang. Nagtawanan ng ilang empleyado na nakarinig sa malapit. Pabor kay Gloria. Namula naman si Gina at Clara pero hindi makapagsalita. Kung uulitin niyo pa to, ako na talaga makakatapat ninyo. Mga walang modo. Dagdag na banta pa ni Gloria. Pagkatapos ng detanya ni Gloria, bumaling siya kay Nenen. Trabaho na lang tayo, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga taong ganito. Ibinigay din ito kay Nenen ang bulaklak. Umalis na si Gloria na nananatiling taas noo. Samantala, sina Gina at Clara naman ay naiwan na parang mga natameme. Nang matapos ang chef, naglakad siya pa uwi ng mag-isa. Bitbit ang kaunting sweldo na pinaghirapan niya para itaguyod ang kanyang sarili. Habang naglalakad sa malamlam na ilaw ng kalye, napatingala siya sa langit. Kailan kaya mababago ang buhay ko? Tanong niya sa sarili, kasabay ng pagbagsak ng isang luha sa kanyang pisngi. Pero sa kabila ng lahat, pinangako ni Neden sa sarili na hindi siya susuko. Alam niyang ang sipag at kabutihan ay may gantimpala balang araw. At sa puso niya, naniniwala siyang ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Kahit ngayon, tila napakalayo pa nito. Sa maliit na apartment ni Nenen, tahimik at magulo ang paligid. Nakaupo siya sa lamesa. Pinapahid ang pawis sa noo habang inaayos ang resibo at mga bayarin. Pagod na pagod siya mula sa trabaho. Kumuha siya ng baso ng tubig at inilabas ang isang sachet ng gamot mula sa bag niya. Habang iniinom ito, biglang may kumatok sa pinto. Natigilan siya at mabilis na tumayo. Sa likod ng pintuan, narinig niya ang mahinang boses ng pamilyar na kapitbahay. Nenen, iha, si Aling Marta ito. Tawag ng matanda. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang may edad na babae na may dalang maliit na mangkok. Nako, iha, naisipan kong magdala ng ulam sa'yo. Alam kong gabi na, baka kako hindi ka pa kumakain. Napangiti si Nenen. Salamat po, Aling Marta. Napakabait niyo po talaga. Pumasok ang matanda at inilapag ang dalang ulam sa maliit na lamesa ni Nenen. Napansin ito ang mahinang kilos niya. Kamusta ka naman ha, iha? Ayos ka lang ba? Bakit parang pagod na pagod ka yata? Napahinga ng malalim si Nenen bago sumagot. Ayos lang po ako, Aling Marta. Medyo pagod na sa trabaho pero kaya naman po. Sinilipa ni Aling Marta ang maliit na espasyo at napansin ang mga gamit ni Nenen na nakakalat. Hay, iha. Baka naman sobra ka na nagtatrabaho, ha? Huwag mo ubusin ang lakas mo. Bata ka pa. Mahaba pang panahon. Ngumiti ulit si Nenen. Sabay kinuha ang prutas sa isang tray na nasa ibabaw ng ref. Salamat po ulit, Aling Marta. Eto po, kunin niyo rin ito. Aba, iha, nakakahiya naman. Ikaw pa talagang nagbibigay. Sabi pa ng matanda, pero napangiti ito habang tinanggap ang prutas. Malaking tulong po ang binigay niyong ulam sa akin. Wala po akong ibang kasama dito at ganitong mga oras po ay wala rin mabibili ng ulam kaya malaki ho ang pasasalamat ko sa inyo. Pinaalalahanan siya ni Aling Marta bago umalis. Iha, mag-iingat ka palagi ha, kapag may kailangan ka huwag ka mahihiyang lumapit sa akin. Ilang araw ang nagdaan at laging ganon ang nangyayari sa kanyang buhay. At sa isang abalang tanghali sa restaurant, tila abot hanggang langit ang boses ng isang customer na nagwawala sa gitna ng dining area.
Ano ba naman tong klase ng serbisyo ninyo? Ang mga plato may sebo pa. Sigaw ng lalaking customer habang tinuturo ang maduming plato sa mesa. Napalunok naman si Nenen. Siya naka-assign sa paghuhugas ng mga pinggan kaya alam niya na kasalanan niya ang nangyari. Hindi pa siya nakakalapit pero nararamdaman niya na ang mga tingin ng ibang staff sa kanya. Ilang sandali pa ay lumapit si Gina. Halatang may nais na ipalabas. Nenen, ano ba to? Ikaw ang naghuhugas ng mga pinggan, diba? Tanong ni Gina. Malakas ang boses at may bahid ng paninisi. Bakit may sebo pa? Ganyan ka ba katamad magtrabaho? Dagdag pa nito, na ikinalingon na ba ng iba pang empleyado at mga customer din sa loob ng restaurant. Sumunod na rin si Clara at nagsalita. Baka kasi masyado ka nagmamadali kaya puro dumi pa ang naiiwan. Napayuho naman si Nenen sa customer na nananatiling nagpapahisterya pa rin sa galit. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Huwag po kayo magagalit, papalitan ko na po ito. Sabi niya sa mahinang boses. Pasensya? Alam mo bang gutom na gutom ako tapos ganito pa ang plato na mapupunta sa akin? Nakakadiri. Siguro hindi ka naman talaga marunong magtrabaho, ano? Pasaring pa ng customer. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid at tila walang gustong makialam. Si Nene naman ramdam ang init sa mukha. Halos lumubog na lang siya sa kahihiyan. Ang customer na nagreklamo ay nakatayo sa tabi ng isa pang waiter na nakangisi, nakakunot ang noo at halatang iritado rin. Akala ko ba maayos ang restaurant na to? Ganito ba kayo karami dito? Tanong ng customer habang nakatingin kay Nenen. Malinis naman po. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang sumingit si Clara. Lagi na lang pasensya. Nenen, umayos ka naman. Napapahiya tayo dahil sa'yo. Kung dugyot ka sa inyo, huwag mong dalhin dito sa trabaho mo, Nenen. Sa totoo lamang, malinis magtrabaho si Nenen. Sinisigurado niya na walang kahit anong sebo ang naiiwan sa pinggan kaya hindi niya alam kung paanong nangyari ito. Nakatayo lamang si Nenen at namumulang mukha. Nakayuko at halatang hiyang-hiya. Sa harap ng customer at mga kasama niya parang pinagtutulungan siya ng lahat. I'm sorry po. Mahina niyang sabi pero hindi iyon pinansin ng mga kasamahan niya na patuloy pa rin sa panlalait. Ang customer ay nagtaas lalo ng boses. Hindi dapat ganito sa isang restaurant. Nakakahiya. Sa likod ng isipan ni Nenen gusto niya nang umiyak pero pinipigilan niya. Sa kabila ng lahat ng panlalait, tumayo pa rin siya at tahimik na humingi ng paumanhin. Dumating ang isang matandang lalaki na narinig pa rin ang lahat ng sinabi. Kasunod ang babaeng sekretarya at dalawa nitong bodyguard. Elegante nakasuot ng itim na suit ang matangkad na lalaki at may hawak na tungkod at halatang kagalang-galang ang presensya nito. Napatingin ang lahat sa matandang lalaki. Siya, si Don Vicente, ang may-ari ng restaurant. Anong nangyayari dito? Tanong ni Don Vicente. Malamig ang tono ng boses ngunit ramdam ang otoridad. Agad namang lumapit si Gina para magpalapad ng papel. Sir Vicente, pasensya na po. May reklamo lang po yung customer dahil madumi daw po yung plato na naibigay sa kanila. Si Nenen po kasing naghuhugas kaya siya ang... Pinutol ni Don Vicente ang sinabi ni Gina. Bakit kinakailangan yung ipahiya ang katrabaho ninyo sa harap ng lahat? Hindi ba pwedeng ayusin ang mahinahon? Hindi ba't senior ka na dito sa restaurant ko? Bakit hinahayaan mong mangyari ito? Sa halip na turuan mo ng maayos ang baguhan lang dito sa trabaho, nakikisali ka pa sa pamamahiya sa kanya. Napatingin si Gina at Clara sa isa't isa. Halatang nagulat. Lumapit naman si Don Vicente kay Nenen na halos nakayupo na sa hiya. Ayos ka lang ba, Iha? Tanong nito. Opo, sir. Sagot ni Nenen. Halos hindi na magawang tumingin ng diretsyo. Hinarap ni Don Vicente ang customer na natigilan. Pasensya na po sa nangyari. Sir, huwag po kayo mag-alala, papalitan namin agad ang plato ninyo. Kung may reklamo kayo, diretsyo niyo sa akin ang problema. Hindi sa mga empleyado ko.
Dahil ayaw na ayaw ka sa lahat, ay pinapahiya at sinisigaw-sigawan ng mga empleyado ko na marangal na nagtatrabaho sa akin. Natahimik ang customer at halatang nahiya. Pagkatapos nito, lumingon si Don Vicente sa mga staff. At kayong lahat tandaan niyo to. Walang sino man dito ang may karapatang manghamak ng kapwa. Kung meron mang problema, diretso sa management. Dahil lahat kayo dito ay pantay-pantay. Napatingin si Gina at Clara sa sahig, halatang napahiya. Pagkatapos ng eksena, tiningnan ulit ni Don Vicente si Nenen. Iha, huwag ka mag-alala. Ang sekretary ko na lang ang bahalang resolbahin ito. Pagkatapos makausap si Nenen, pinatawag ni Don Vicente ang lahat ng staff, lalo na ang mga nasa mataas na posisyon dahil hindi nagustuhan ang nadatnan. Paano nangyari ito? Paano niyo hinayaang mangyari ang ganitong klaseng pagtrato sa isa sa mga kasamahan ninyo? Natahimik naman ang lahat ng staff, nagkatinginan pero walang makatingin ng diretso kay Don Vicente. Lahat kayo na nagtatrabaho sa restaurant ng pag-aari ko. Ang bawat isa sa inyo ay may papel na ginagampanan para maayos ang operasyon ng restaurant. Kung may pagkukulang man ang isa sa inyo, tulungan niyo para ayusin. Pero ang batang ito, tinaas niya ang kamay at tinuro ang direksyon ni Nenen. Ipapahiya ninyo? Ibababa ang dignidad ng isang tao sa harap ng mga customer? Napakababa ng asal ninyo. Halos hindi na makatingin sina Gina at Clara. Halatang alam nilang sila ang tinutukoy ng kanilang amo. Sa halip na tulungan ninyo ang katrabaho ninyo, sa halip na ipagtanggol niyo siya, talagang sumali pa kayo na manliit at mangalipusta sa kanya. Ganyan ba dapat ang ginagawa ninyo dito? Ganyan ang mga trabaho niyo dito sa restaurant ko? Lahat kayo dito ay may trabaho dahil gusto kong mabigyan kayo ng pagkakataon. Pero kung ganyan ang magiging asal niyo sa isa't isa, magsilayas na kayo ngayon pa lang. Hindi ko hahayaan na ang negosyo ko ay maging lugar ng pang-aapi. Dagdag pa ni Don Vicente, ang boses niya ay naglalaman na ng bigat at ng otoridad. Nagpatuloy siya. Tumitig sa lahat ng staff na ngayon ay nakayoko at hiyang-hiya. Kung meron man kayong reklamo sa isa't isa, meron tayong proseso para dyan. May tamang paraan para itama ang mga pagkakamali. Pero ang paghamak sa isang kasamahan, lalo na sa harap ng mga customer ay hindi kailanman katanggap-tanggap. Alam niyo na ayaw namin ng asawa ko ang ganyang pag-uugali. Ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung mga tao na mahilig magmalaki at umakto na akala mo ay kung sinong magaling. Nagkatinginan ng mga empleyado. Halatang nahihiya sa kanilang ginawa o kawalang aksyon. Si Nene naman ay hindi malaman ang gagawin. May isang parte sa kanya ang natatakot dahil alam niya na sa nangyayaring ito ay lalo lamang siyang pag-iinitan ng mga katrabaho niya. Tsak siya na iisipin na naman nilang masyado siyang sip-sip sa may-ari ng restaurant at masyado rin siyang papapel. Ganon din kasi ang nangyari noong minsang nagsumbong siya sa manager nila ng mga nangyari. Dahil doon ay muntik pa siyang mawalan ng trabaho. Pasensya na po talaga sa nangyari, Sir Vicente. Pangakong hindi na po mauulit ito. Nakayuwang sabi ng manager nila na si Dana. Dapat lang na hindi ito maulit. Dahil kapag nabalitaan kong maulit pa ito, o kaya naman ay may bullying ulit na nangyari, asahan niyong matatanggal kayo sa inyong mga trabaho at hindi ako nagbibigay ng second chance. Hindi lamang si Nene na napahiya rito. Dahil ang buong pangalan ng restaurant ang nadumisan dahil sa asal ninyo. Galit na dagdag pa ni Don Vicente. Simula ngayon, gusto ko na makita ang pagbabago sa inyong lahat. Ang respeto ay hindi optional dito. Nauunawaan niyo ba? Sabay-sabay na tumango ang mga empleyado. Lalo na kayo. Sabay turo kina Gina at Clara. Kung ganito pa rin ang asal ninyo bukas, maghanap na kayo ng ibang mapagtatrabahuhan. Naiintindihan? Opo, sir. Halos sabay sagot ng dalawa na tila naiiyak na sa kahihiyan. Nilingon ulit ni Don Vicente si Nenen. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng ngiti. Iha, pasensya ka na sa nangyari.
Hindi mo deserve ang ganitong klaseng pagtrato. Simula ngayon, ako mismo ang sisigurado na maayos ang lagay mo rito. Ipagpatuloy mo lang ang mabuting trabaho. Napatango naman si Nenen. Pagkatapos ay tumalikod si Don Vicente. Huminga ng malalim at iniwan ang buong restaurant sa tahimik na refleksyon ng kanilang mga pagkakamali. Pagkaalis ni Don Vicente, bumalik sa trabaho ang lahat ng staff. Pero hindi nawala ang bulong-bulungan. Si Gina na tila naibsan na ang kaba matapos ng pagsabihan ay agad na bumaling kay Clara at nagpulong. Akala mo naman kung sino. Simula pa ni Gina, malakas ang boses na parang gusto pang marinig ng iba. Sip-sip naman kaya pinagtanggol ng Don. Alam mo na, paawa-awa effect. Oo nga, sagot naman ni Clara sabay taas pa ng kilay habang ang drama kanina parang siya na lang kawawa. Kung hindi tamad yan, hindi mangyayari yun ano. Narinig naman ito ng ibang staff na nasa kusina at may ilan pang sumang-ayon. Pansin niyo ba? Simula nang dumating yan dito, laging siya na lang ang bida. Kaya tuloy nagagalit ang ibang mga customers. Si Nene na nasa sulok lamang ay tahimik. Bagamat nasasaktan sa bawat salitang naririnig, pinilit niyang huwag magpakita ng emosyon. Alam niyang walang kabuluhan ang makipagtalo sa kanila. Kaya tahimik siyang nagpatuloy sa trabaho. Habang abala si Nenen sa trabaho, biglang lumapit sa kanya si Gloria. Nakita nito kung paano siya pinahiya kanina at halata pa rin ang lungkot sa mukha ni Nenen. Tumigil si Gloria sa tabi niya at hinawakan siya sa balikat at mahinahong nagsalita. Nenen, bungad ni Gloria. Alam ko hindi maganda nangyari kanina. Pero please, huwag mo na masyadong isipin, no? Tumigil si Nenen sa ginagawa at tiningnan si Gloria. Halatang pigil na pigil pa rin ang luha niya. Hindi ko maiwasan, Gloria. Mahinang sagot niya. Pakiramdam ko parang lahat na lang ng galit nila binabato nila sa akin. Huminga ng malalim si Gloria at ngumiti ng kaunti. Alam mo, yan ang problema sa mga tao rito. Naiinggit kasi sila sa'yo. Napailing pa si Nenen. Inggit? Bakit naman sila maiinggit sa akin? Wala naman akong ginagawa kundi magtrabaho. Walang-wala pa nga ako sa buhay. Kaya wala naman silang dapat na ikainggit sa akin dahil higit na mas maayos ang buhay nila kaysa sa akin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito na lang ang galit nila sa akin. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung ano nakakainggit sa kanya. Mag-isa lang siya sa buhay. Hindi katulad nila na may nag-aalala at may nag-aalaga. Kung hindi siya nagtatrabaho ay hindi siya makakakain. Minsan nga ay hindi na siya nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Siyang dahilan kaya mapayat siya. Kailangan niya kasing magtipid dahil may mga gamot siyang kailangang bilhin. Walang-wala siya kaysa kanilang lahat kaya para kay Nenen, walang nakakainggit sa kanya. At yan nga ang dahilan. Sabi pa ni Gloria, nakapamewang na ngayon. Naiinggit sila kasi maganda ka, Nenen. Nasa yun ang lahat ng gusto nila. At hindi lang yun, napakasipag mo pa. Kahit anong ipagawa sa'yo, ginagawa mo ng walang reklamo. Alam mo naman ng mga tao kapag may nakikita silang mas magaling o mas maganda sa kanila, hindi nila matanggap. Napabuntong hininga ng malalim si Nenen. Pero Gloria, hindi ko naman ginusto na mapansin nilang lahat. Gusto ko lang naman na magtrabaho ng maayos. Tumango naman si Gloria at ngumiti. Alam ko, kaya nga andito ako para sabihin sa'yo na huwag kang paapekto. Hayaan mo lang sila sa mga sinasabi nila, magsasawa rin ang mga yan. Ang mahalaga, ikaw, alam mo na wala kang ginagawang masama sa kanila. Mananatili ka lang na mabait at masipag. Kahit ano pang sabihin nila, hindi nila magagawa na alisin ang totoo na ikaw ang pinakamabuti sa ating lahat dito. Hindi naman napigilan ni Nene na mapangiti kahit papaano. Salamat, Gloria. Ikaw na lang talaga ang nagtatanggol sa akin dito. Ngumisi si Gloria at tinapik ang balikat ni Nenen. Alam mo naman ako, hindi kita pababayaan. Kaya ituloy mo lang ang trabaho mo. Hayaan mo sila.
At sigurado, balang araw makikita rin nila kung sino talaga ang tama. Tumango naman si Nenen at muling bumalik sa ginagawa. Sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang kahit papaano ay may kakampi pa rin siya sa lugar na iyon. Samantalang sa malawak at elegante na sala ng mansyon, nakaupo naman si Don Vicente sa paboritong upuan habang binabasa ang isang dokumento. Samantalang si Senyora Elisa, ang asawa ni Don Vicente, ay abala naman sa paglalagay ng tsaa sa mga tasa. May nangyari pala kanina sa restaurant, hon. Ang bungad na sabi ni Don Vicente habang pinagmamasa ng asawa. Ano na naman yan, Vicente? Tanong ni Elisa sa nag-aalala ang boses. Isang sa tingin ko ay staff, si Nenen Villaflor. Grabe ang sinapit niya kanina. Panimula ni Don. Pinahiya siya sa harap ng lahat dahil lang sa reklamo ng isang customer. At ang mas masama pa, parang wala malang nagtanggol sa kanya. Kaya tuloy hindi ko na napigilan ng sarili ko at napagsabihan ko ang mga empleyado natin. Ganun ba? Abay, kawawa naman ang bata. Tugon pa ni Doña Elisa, may halong pag-aalala. Pero sa dami ng empleyado natin, paano mo naman siya napansin kaagad? Tumigil sandali si Vicente, tila nag-iisip. Ewan ko ba, Elisa, pero parang may kakaiba sa kanya. Ang totoo niya, nung tiningnan ko siya kanina, para siyang... Tumigil si Don Vicente at bahagyang tumawa. Para siyang ikaw nung bata ka pa. Napangiti si Elisa. Iniisip na baka biro lang iyan ang asawa. Ano ka ba naman, Vicente? Napakaraming magagandang babae pero ngayon pa lang ako nakarinig na may kahawig ako sa mga staff natin. Hindi nga, Elisa, seryoso ako. Seryoso naman ang sagot ni Vicente. Nakakunot ang noo. May kakaiba sa batang iyon. Ang mga mata niya. Ang tindig. Parang nakikita akong kabataan mo sa kanya. Hindi alam na mag-asawa na sa isang sulok malapit sa pinto ng sala, nakikinig ang nag-iisang anak na lang si Martina Jimenez. Nakapangalumbaba ito sa gilid ng pintuan. Tahimik ngunit malalim ang iniisip habang pinapakinggan ang usapan ng magulang. Kung hindi ko lang alam ang pinanggalingan niya, maiisip kong baka may connection siya sa atin. Dugtong pa ni Vicente. Bahagyang nagbibiro ngunit may halong pagtataka. Napakurap naman si Martina. Hindi makapaniwala sa narinig. May kamukha si Mama. Sino naman kaya yun? Bulong nito sa sarili. Mabilis na inayos si Martina ang sarili bago siya mapansin ang magulang niya at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Martina ang magtaka tungkol kay Nenen at kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kanyang ama. Hindi naman mapakali si Don Vicente buong gabi. Nakahiga na siya sa kanilang malambot na kama, katabi ang asawa. Pero hindi pa rin mawaglit sa isipan niya ang mukha ni Nenen. Sa tabi niya, napansin ni Senyora Elisa ang malalim na iniisip ng kanyang asawa. Vicente, ano ba't parang hindi ka yata mapalagay? Wika ni Elisa habang pinatay ang lamp sa gilid ng kanilang kama. Ano ba talagang bumabagabag sa'yo tungkol sa batang yun? Napakabihira mong pag-usapan ng empleyado natin ng ganito. Huminga ng malalim si Vicente bago sumagot. Ewan ko, Elisa. Para bang may malalim na koneksyon ako na darama. Hindi ko nga rin maipaliwanag. Kung ganon, sagot ni Elisa, bakit hindi natin siya puntahan bukas? Hindi ba't mas mabuti na makita ako rin ang batang yon? Baka sakaling maintindihan natin kung ano itong nararamdaman mo. Tumango pa si Vicente. Tama ka. Bukas na umaga. Babalik tayo sa restaurant. Kinabukasan, malakas pang ulan pero hindi iyon naging hadlang para kay Don Vicente at Senyora Elisa. Sakay ng kanilang itim na kotse, dumiretso sila sa restaurant.
Habang papasok sila, sinalubong sila ng manager at mga staff at lahat ay tila nagulat sa biglaang pagdating ng may-ari. Magandang umaga po, Don Vicente, Senyora Elisa. Magalang na bati sa kanila ng manager. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Dumaan lang kami ng asawa ko. Seryoso na sagot ni Vicente. Gusto ko lang makita ang operasyon ngayon. Sambit naman ng manager. Pero wag po kayo mag-alala, sir. Hindi na ho na ulit ang nangyari kahapon. Ang tagahugas. Inaapi na naman ba siya dito? Tanong naman ni Senyora Elisa. Hindi na po, ma'am. Mabait na po ang pakikitungo ng lahat ng staff sa kanya. Napatango si Senyora Elisa. Mabuti naman kung ganon. Ayokong apihin ulit siya dito. Tumango naman ang manager. Opo, ma'am, hindi ko na po hahayaan na maulit ang nangyari kahapon. Habang naglalakad ang mag-asawa sa dining area, hindi naman napigilan ni Vicente na maghanap ng pamilyar na mukha. Sa isang sulok, abala si Nenen sa pag-aayos sa mga pinggan mula sa isang bakanteng mesa. Suot-suot nito ang simpleng uniform ng restaurant. Bahagyang pawisan. Biglang tumigil si Vicente. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Nenen. Vicente, tanong ni Elisa. Iyan ba siya? Tumango naman si Vicente. Hindi makapagsalita. Tahimik nilang pinagmasdan si Nenen. Naabala pa rin. Tila lalo pang naguluhan si Vicente habang mas pinagmasdan ang mukha ng dalaga. Maging si Elisa ay natigilan nang makita ito ng malapitan. Vicente, bulong ni Elisa sa halos hindi makapaniwalang tinig. Parang totoo nga sinabi mo. May pagkakahawig kami. Sa gitna ng kanilang panonood, napansin ni Nenen ang presensya ng dalawang may-ari. Kaagad na nagmadali ang dalaga na lumapit at magbigay galang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Wika ni Nenen. Halatang kinakabahan, ngunit magalang ang tono. Napangiti naman si Vicente, ngunit hindi na itago ang matinding emosyon sa kanyang mata. Si Elisa naman ay hindi maiwasang tumitig sa mukha ng dalaga. Habang tahimik naman na nakatingin si Senyora Elisa kay Nenen. Hindi nito mapigilan ang sariling magtanong. Iha, anong pangalan mo? Tanong ni Elisa sa magiliw na tono. Ngunit halata ang pagtatanong na may malalim na interes. Nenen Villaflor po, ma'am. Alam ni Senyora Elisa kung anong pangalan ng dalaga, ngunit mas gusto niyo pa rin na marinig iyon mula dito mismo. Ilang taon ka na, Nenen? Tanong muli ni Elisa. Tila iniisip ang isang bagay habang hinahanap ang sagot sa mukha ng dalaga. 23 na po ako, sagot ni Nenen. Halatang nahihiya sa biglaang atensyon mula sa mag-asawang may-ari. Nagpalitan ng tingin sina Don Vicente at Senyora Elisa. Kasing edad kasi ni Nenen ang anak nila na si Martina. Matagal ka na ba nagtatrabaho rito, Iha? Dagdag pa ni Elisa. Mag-iisang taon na rin ho ako dito, ma'am. Sagot naman ni Nenen. Ani naman ni Elisa. Pinagmasa ng dalaga mula ulo hanggang paa. Bakit nakakapakasipag mo? Napansin namin na ikaw ang laging kumikilos. Para bang ikaw lang ang gumagawa ng lahat? May pinag-iipunan po kasi ako, ma'am. Sagot niya. At ano naman ang pinag-iipunan mo, Iha? Tanong pa ni Elisa, lalong na curious. Saglit na nag-alangan si Nenen. Tumingin siya kay Senyora Elisa ng diretso sa mata. Para sa sarili ko po, ma'am. Napatango naman si Senyora Elisa. Ganun ba? Ngumiti naman si Nenen. Opo, ma'am. Mabuti naman at ginagawa mo ito para sa sarili mo. Ngunit Iha, hindi mo kailangan na gawin ang trabaho ng iba. Sinasahuran din namin sila tungkulin nila na gawin ang kanilang mga trabaho. Halatang nag-aalinlangan si Nenen. Ayos lang po yun, ma'am. Wala rin naman po akong ginagawa sa kusina kaya naisipan ko pong tulungan na lang po sila.
You're so kind. Ani Elisa na may ngiti sa labi. Sigurado akong proud na proud ang pamilya mo sa'yo. Nakangiting tumango naman si Nenen. Maraming salamat po, ma'am. Kapag may problema ka dito sa trabaho mo, huwag kang mag-alinlangan na sabihin sa manager o sa supervisor niyo, ha? Para maipaabot nila kaagad sa amin. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Makalipas ang ilang araw, tila hindi pa rin nawawala sa isipan ni Senyora Elisa ang dalagang si Nenen. Sa bawat pagkakataon, bukang bibig niya ito. Habang kausap si Don Vicente sa pagkainan o kahit sa sala, habang nagkakape sila. Ngayon nga, habang nasa dining hall ng kanilang mansyon, kasabay ang kanilang anak na si Martina, muling binuksan ni Elisa ang usapan tungkol sa dalaga. Alam mo, Vicente, sabi ni Elisa habang hawak ang kanyang tasa ng tsaa, hindi ko pa rin makalimutan ang staff na si Nenen. Napakasipag at napakabait na bata. Napatigil naman si Don Vicente sa pagbabasa ng dyaryo. Oo, pero hindi ba tapos na ang usapan tungkol doon? Napansin ko halos araw-araw mo na siyang nababanggit. Hindi mo ba napansin, Vicente? Ani ulit na Elisa, tila nag-iisip ng malalim. Napaka-dedicated niya sa trabaho. Pero hindi lang iyan ang dahilan. Parang ano? Tanong ni Vicente, nakakunot ang noo. Parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Para bang may koneksyon ako sa batang yun? At ang mukha niya, may naaalala ako. Sagot pa ni Elisa. Nasa isang silya naman si Martina na tahimik na kumakain, ngunit kitang-kita ang pagka-curious sa mukha. Hindi maiwasang makinig sa usapan ng mga magulang. Ilang araw na nga po ninyong nababanggit yung si Nenen. Biglang sabi ni Martina. Sino po ba talaga siya? Parang napaka-special naman yata niya para sa inyo. Tumigil si Elisa at tumingin kay Martina. Bahagyang napahiya na nadinig siya ng anak. Isa lang siyang staff sa restaurant, Martina, anak. Sagot niya. Pero hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko kailangan ko pang makilala siya ng mas maigi. Nakatitig si Martina sa kanyang ina. Tila nagtataka ngunit naramdaman din ang bigat ng pakiramdam nito. Mukhang interesting siya, mama. Baka pwede akong sumama minsan para makita ko rin siya. Sagot pa ni Martina na may halong curiosity. Napatingin si Don Vicente sa kanilang anak. Huwag mo nang guluhin ang batang yon, Martina. Sabi niya nang may mahina ngunit seryosong tono. Baka mabigyan mo pa siya ng dahilan para lumayo. Dad, ganun ba talaga kasamang tingin mo sa akin? Hindi naman makapaniwala na sabi ni Martina sa ama. Hindi naman sa ganon, anak. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Hindi ba't gusto mong i-promote na kita sa mas mataas na posisyon? Ngunit halatang curious na rin si Martina. Sa isip niya, sino ba talaga si Nenen? At bakit gano'n na lang ang epekto niya sa kanyang mga magulang? Hindi naman mapigilan ni Martina ang pagkainis sa bawat pagbanggit ng kanyang mga magulang kay Nenen. Parang lahat na lamang ng usapan sa kanilang bahay ay umiikot sa staff na iyon. Curious siya kung anong klase ng tao yung bukang bibig ng kanyang ina. Gusto niya itong makita at makilala. Isang araw, nagdesisyon si Martina na puntahan ang restaurant ng kanyang mga magulang nang hindi ito nagpapaalam. Pagdating sa restaurant, agad na tinanong ni Martina ang isang staff na naroon. Excuse me? Sino ba si Nenen dito? Tanong niya. Kaswal ang tono ngunit may halong yapang sa tindig. Kaagad namang itinuro ng staff si Nenen na abala naman ngayon sa pagpupunas ng mesa at pag-aayos ng mga pinggan. Tumango si Martina at naglakad papunta sa isang bakanting mesa malapit sa dalaga. Nagkunwari siyang isang customer at umupo. Tiningnan ni Martina ang lahat ng galaw ni Nenen. Napansin niya kung paanong inuutusan ng dalaga ng ibang staff. Punasan daw ang mesa, maglipit ng mga gamit, at magpatulong sa kung ano-ano pa. At lahat ng ito sunod-sunuran na tinutupad ni Nenen nang walang reklamo. Totoo nga ang sinasabi ng magulang niya.
Masipag nga ang isang to. Pero sa sobrang sipag nito, ay nagiging alipin na ito ng iba pang mga empleyado. Kung siguro narito lamang ang mga magulang niya, tsak na magagalit sila sa mga tamad na empleyado na inuutos lamang sa iba ang kanilang mga gawain. Baka nga'y pinagtanggol na naman nila ang babaeng to. Ang kaso, hindi siya tulad ng mga magulang niya. Hindi mabait si Martina. Hindi siya matulungin, tulad nila. Habang pinagmasdan ni Martina si Nenen, hindi maiwasang mapangisi siya. Sa kanyang isipan, napaka-pathetic pagmasdan ni Nenen ngayon. Ang magandang dalaga na palaging napag-uusapan ng kanyang mga magulang ay tila isang alipin lamang sa mga mata ng ibang tao. Patuloy na tinatanggap ang mga utos ng staffs kahit na ang mga gawain na yon ay hindi naman dapat nito ginagawa. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Cora Cinco from Makati City at Remya Aro Bersabal. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Iniisip ni Martina na ito na siguro ang dahilan kung bakit laging bukang bibig ng kanyang ina si Nenen dahil sa pakitang tao ng sipag at kabutihan. Sa kabila ng mga ito, tila si Martina ay hindi makakapayag na basta na lang makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang. Kaya hindi siya nagdalawang isip na ipagpatuloy ang pagmamasid sa dalaga. Naghihintay ng pagkakataon upang patunayan sa sarili niyang higit siya kesa kay Nenen. Habang patuloy na nakamasid si Martina kay Nenen, naisip niya ang oras na para makipag-usap sa dalaga. Tumawag siya ng waiter para mag-order. Maya-maya napansin niyang lumapit ang waiter kay Nenen. Tila may ibinulong dito. Pagkatapos ay tumango ang dalaga at naglakad papunta sa kanya. Nang makita ni Martina na papalapit na si Nenen, bigla siyang nanigas sa kanyang kinauupuan. Habang palapit ang dalaga, tila bumagal pa ang oras para kay Martina. Nang tumayo na ito sa harapan niya, halos matigil ang kanyang paghinga. Walang duda. Kamukha nga ito ng kanyang ina noong kabataan pa nito. Ang hugis ng mukha, ang malalim na mga mata, pati na rin ang maamong ekspresyon. Hindi na rin maitatanggi ni Martina na maganda si Nenen. Wala mang make-up. Wala ring makintab na alahas sa suot, pero para bang may sarili itong ring light. Nakaayos ang buhok ng dalaga sa isang simpleng ponytail. At ang uniforme nito, bagamat pangkaraniwang uniform ng mga staff ng restaurant, ay parang espesyal na bumagay dito ang suot. May hawak itong notepad at ballpen, habang ang ngiti naman sa kanyang labi ay magaan ngunit tunay. Napansin ni Martina ang natural na kislap sa mukha ni Nenen. Ang malinis at makinis na kutis nito, ang maamo nitong mga mata, at maging ang mahinhin ngunit magalang nitong kilos. Habang nananatiling naguguluhan si Martina sa mga iniisip, tiningnan siya ni Nenen ng magalang. Magandang araw po, ma'am. Ano pong order nila? Tanong ni Nenen. Habang iniisip ni Martina ang order, nagdesisyon siyang subukan ng mga mamahaling putahe. Inisip niyang ipakita kay Nenen na hindi lang siya basta-bastang customer, kundi isang taong may mataas na pamantayan. I'll have the Wagyu steak, medium rare, with truffle and mashed potatoes on the side, and a glass of your finest red wine. I'd also like to have fresh Caesar salad before the main course. Tumango si Nenen at sinabi na ihanda na ng chef ang order. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ito at si Nenen din ang nagdala ng mga order ni Martina na para bang wala itong ibang kasama sa restaurant dahil halos ito lang ang gumagawa ng lahat. Nang ilapag na ni Nenen ang glass of wine sa harap ni Martina, pasimple na sinadya ni Martina na masagi iyon. Sa isang iglap, nahulog ang baso at nabasag. Kaya't kumalat ang wine sa ibabaw ng table, pati na ang ibabaw ng mga heels ni Martina.
Napasinghap si Nenen. Agad na nahulog ang muka sa pagkabahala. Si Martina na may hindi matagong smirk sa labi ay agad na sumabog ang galit. Kahit na siya naman mismo ang nagpasimuno ng insidente. Oh my God! Hindi mo ba kaya mag-ingat, ha? Sigaw nito. Ang tono ng boses ay matalim at puno ng paghamak. Kaagad namang yumuko si Nenen. Humihingi ng paumanhin kay Martina. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Mahina at nauutal na sabi ni Nenen. Ngunit hindi pa rin nakontento si Martina. Hindi sinasadya. Tingnan mo tong heels ko. Nabasa ng wine. Alam mo bang limited edition to? Malamig at mapanuya na sinabi nito. Ngayon anong gagawin mo para maayos to? Gosh, may meeting pa ako after this. Hindi na ako pwedeng bumalik sa bahay para magpalit. Or else malilate na ako. Tumingala pa si Nenen. Ano pong gusto niyong gawin ko, ma'am? Tanong niya. Mas magalang kesa kinakailangan. Ngisi naman ang sagot ni Martina bago tumuro sa kanyang sapatos. Punasan mo. Ngayon din. Pero ayoko na gumamit ka ng tissue. Baka masira pa. Bahagya pa nagulat si Nenen sa narinig. Ngunit hindi ito nagpakita ng anumang pagtutol. Kaagad na kinuha niya ang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang mamahaling heels ng babae. Nakangisi at napapailing naman si Martina habang nakatingin kay Nene na nakaluhod pa rin at nagpupunas sa heels niya. Pakiramdam ni Martina ay nagiging servant niya ito. Pasensya na po talaga sa nangyari, ma'am. Hindi ko po talaga sinasadya. Sabi habang nananatiling magalang at hindi nagpapakita ng anumang inis. Napangisi pa si Martina. Isang bahagi ng utak niya ang minamaliit na ito. Tingnan mo tong babae. Simple lang. Pero tingnan mo. Parang santo sa kabaitan. Ngunit kahit ganyan kaganda, mababa ka pa rin sa akin. Matapos ang ilang saglit, natapos si Nenen sa pagpupunas. Tumayo siya at bahagyang yumuko bilang tanda ng respeto at muling humingi ng paumanhin sa nangyari. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Pero sana po, ayos na po yung heels ninyo. Tiningnan ni Martina ang sandals pagkatapos ay tumingin pabalik kay Nenen. Tumikim siya at sumagot. Yeah, should be fine. Mabuti na lamang at hindi na nag-iskandalo pa ang babae kung kaya't ligtas na si Nenen mula sa sermon ng mga boss niya. Habang abala naman si Nenen sa mga gawain niya sa kusina, malalim ang kanyang iniisip. Sunod-sunod na lang yata ang kamalasan sa buhay niya. Para bang may galit sa kanyang mundo. Kahit na naging mabait at masipag naman siya, ay mukhang hindi pa rin sapat yun. Siguro kahit anong gawin niya, kakambal na talaga niya ang kamalasan. Isang araw, ipinag-utos kay Nene ng supervisor na kunin ang order ng mga customers dahil may absent daw sa staff kaya't kahit na hindi naman ito ang kanyang trabaho, wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Kaya tumungo siya sa dining area ng restaurant na may daladalang notepad at naglalakad na parang robot. Pilit na iniiwasan ang mga mata ng mga kasamahan. Paglapit niya sa isang mesa, nagulat siya nang biglang mag-angat ang tingin ng isang lalaki mula sa menu. Para siyang na-freeze. Ang matipuno at gwapong lalaki sa harap niya ay tila isang artista sa pelikula. Hindi niya maiwasang mapansin ang angking karisma nito. Ang pagkakaayos ng buhok, ang matangos sa ilong at ang mga mata na puno ng misteryo. Hindi agad makagalaw si Nenen. Nahulog ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay at hawak na papel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Ano pong orderin ninyo? Nagulat siya sa kanyang sarili dahil nautal na siya at para bang nakalimutan kung ano pang magsalita ng maayos. Pero ang lalaki ay ngumiti ng kaunti, malumanay at saka sumagot. Tuna sashimi at isang serving ng tempura. At ikaw, anong pangalan mo? Si Nenen ay halos na paatras sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula dito.
Ako po si Nenen, sir. Mahina niyang sagot na tila may kabang umabot hanggang sa kanyang lalamunan. Nice to meet you, Nenen, sabi pa ng lalaki at muling bumalik sa pagsusuli ng menu. Si Nenen bagamat nahulog ang tingin sa mga gamit niyang hawak at nagsalat ng order nito. Pakiantay na lang po ng order niya, sir. Ihahanda po kaagad ito sa kusina. Ang magalang na sabi niya sa lalaki. Nag-angat naman ito ng tingin at ngumiti. Sure. Yumuko naman siya dito bago umalis at naramdaman niya na sinundan siya nito ng tingin pero hindi na siya lumingon dahil nagtataka siya kung bakit ganito na lamang ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Oh, bakit namumula ka riyan? Tudyo pa sa kanya ni Gloria. Gwapo ng customer, ano? Ha? Hindi. Naiinitan lang ako. Sus, kunwari ka pa. Gwapo naman talagang customer, kaya ayos lang yan. Habang dinadala ni Nene ng order pabalik sa mesa ng gwapong lalaki, pakiramdam niya ay sobrang bigat ng bawat hakbang niya. Ang tray na hawak niya ay tila mas mabigat kesa dati. Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa kaba na tumatakbo sa kanyang sistema. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Tanong niya sa sarili habang papalapit sa mesa. Nang malapit na siya sa mesa, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kamay sa bigat ng tray. Napansin naman ng lalaki ang hirap niya kaya agad itong tumayo at lumapit. Mukhang mabigat yan tulungan na kita. Sabi nito sabay abot sa tray na hawak niya. Nagulat pa si Nene nang nagdampi ang daliri nila sa ilalim ng tray. Pakiramdam niya ay parang dumaloy ang kuryente sa kanyang sistema. Ako na po. Mahina niyang sabi pero tuloy pa rin ang lalaki sa pagtulong. Nang maayos na mailapag ang tray sa mesa, nagtanong ang lalaki habang kunot noon na nakatingin sa kanya. Bakit ikaw ang gumagawa ng lahat ng to? Wala ka bang ibang katulong? Pilit na ngumiti si Nenen at mabilis na sumagot. Lahat po sila ay abala kaya ako na lang pong gumagawa. Oh, I see. Salamat sa pag-aasikaso. But next time, hayaan mo sila na tulungan ka, lalo pat mainit ang dinadala mo. Baka'y matapon sa'yo at mapaso ka. Ang boses ng lalaki ay mababa at ang paraan ng pagsasalita nito ay tila may kakaibang lambing na nagpapakabalalo kay Nenen. Tumango lamang si Nenen at mabilis na bumalik sa kanyang gawain. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso at hindi niya ito maintindihan. Habang pinupunasan niya ang kalapit na mesa, naramdaman niyang may mga mata na nakatutok sa kanya. Nang bahagya siyang lumingon, nagulat siya nang makita niyang nakatingin pa rin ang gwapong lalaki sa kanya na para bang sinusuri siya. Hindi siya makatingin ng diretso pabalik at nag-iwas na. Napakagat pa siya sa kanyang labi, pilit na tinatapos ang ginagawa. Bakit siya nakatingin? May mali ba sa akin? Tanong niya sa sarili. Habang tumatagal, hindi niya maiwasang maramdaman ng init sa kanyang mukha. Ang buong atensyon ng lalaking yon ay tila nakapako na sa kanya at kahit pilit niyang kalmahin ang sarili, hindi niya mapigilang magulo ang kanyang isip. Bakit ba ganito ang araw na to? Mabuti na lang at natapos na siyang magpunas kaya nakabalik na siya sa loob at makalipas ng kalahating oras ay sakalang ulit siya lumabas. Habang iniiwasan ng mga mata ng ibang customers, lumapit si Nenen sa mesa ng lalaki kanina upang maglinis at kunin ang mga kalat. Nang tinignan niya ang table, napansin niyang naiwan ng lalaki ang cellphone nito. Agad siyang tumingin sa paligid ngunit hindi na siya nakakita ng kahit anong bakas ng lalaki. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at nagdesisyong hanapin ito. Pagdating niya sa labas ng restaurant, bumagsak ang ulan. Tumingin-tingin siya sa paligid hanggang sa nakita niya na nga ito. Suot ang itim na sombrero at papasok na sa sasakyan nito. Sir, sandali lang po, may naiwan po kayo, sir. Malakas na tawag niya. Tumigil ang lalaki na narinig ang sigaw niya. Lumingon ito kaya tumakbo si Nenen palapit dito. Hindi alintana, nabasa na siya ng ulan. What's wrong? Tanong nito nang makalapit na siya. Bakit nagpaulan ka?
Naiwan niyo po ang cellphone niyo sa loob. Sabi niya dito sabay pakita dito ng cellphone. Sa inyo po ito, 'di ba? Oh, kinapkap pa nito ang sariling bulsa to make sure na sa kanya nga ang cellphone. Yeah, that's mine. Salamat. Kinuha nito ang cellphone sa kanya kaya ngumiti naman siya at nagpaalam na. Walang anuman po sir, ingat po kayo. Ngunit natigilan siya nang alisin nito ang suot na sombrero at nilipat nito iyon sa ulo ni Nenen. Suot mo yan, bumalik ka na sa loob. Utos pa ng lalaki. Hindi naman kaagad nakakilos si Nenen. Namilog ang kanyang mga mata at nagkatinginan silang dalawa. Kumuha siya ng lakas ng loob at nagpasalamat. Salamat po, sir. Yumuko pa siya sa lalaki. Hindi muna ito pumasok sa loob ng kotse nito at hinatid lang siya nito ng tingin hanggang sa makabalik na siya sa restaurant. Lumipas ang ilang linggo ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Nene ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang pangalan nito. Ngunit ang mga mata nito at ang amoy ng cologne ay hindi matanggal-tanggal sa kanyang alaala. May parte sa kanya na gusto ulit makita ang lalaki. Hinihiling na sana ay bumalik ito sa restaurant. Isang araw habang nag-aayos, napansin niyang pumasok ulit ang lalaki na hindi niya na inaasahan. Hindi siya makapaniwala na siya na naman ang magiging tagakuha ng order nito. Kinabahan siya at naglakad papunta sa table. Nang makita niya ang lalaki, ngumiti ito ng malawak at bumate. Hi, Nenen. Hi po, sir. Nahihiyang sagot naman ni Nenen. Medyo nanginginig pa ang boses. Nagkasakit ka ba nung naulanan ka? Natigilan siya, pero sumagot din. Hindi naman po, sir. Mabuti naman kung ganon. Ikaw po, sir. Nahihiya niya namang sinabi. Sipon lang. Yun po bang dahilan kaya ngayon lang po ulit kayo nakapunta rito? No, kakauwi ko lang mula Spain, galing business trip. Sagot nito tsaka sumilay ang ngisi. Why? Were you waiting for me? Nag-init lalo ang pisngi ni Nenen. Opo. Matamis itong umiti sa kanya. I was also looking forward to come back here and seeing you again, Nenen. Habang patuloy silang nag-uusap, biglang napansin ni Nenen ang isang babae na lumapit sa lalaki. Damien! Matinis na tawag ng babae. At agad na niyakap ang lalaki. Nagbeso pa ang babae sa pisngi ng lalaki. Damien, iyan palang pangalan ng lalaki. Nakatayo lang noon si Nenen. Nakatingin sa dalawa. Hindi niya inaasahan na ang babaeng dumating at ang masungit na babaeng natapunan niya noon ng wine ay iisa lang. Base sa naging interaction ng dalawa, malapit sila sa isa't isa. Baka nga girlfriend ni Damien ang babaeng to. Oh Damien, it's been a while. Busy ka na naman sa mga business meetings mo sabi ng babae habang nililigpit ang tikwas na buhok. Kakauwi ko lang galing business trip, Martina. Sagot pa ni Damien sa babae na naupo sa silya sa tapat nito. Bumaling ang tingin ni Damien kay Nenen na nanatiling natatayo roon. Are you okay, Nenen? Tanong ni Damien sa malumanay na boses. Natila napansin naman ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Nenen. Opo, sir. Sagot ni Nenen at pilit na ngumiti. Nakakunot noon naman si Martina. You know her, Damien? Yes. Nakangiti namang ibinalik ni Damien ang tingin kay Martina na nagtataka. Siya ang sinabi ko sa'yo noon. Wait, what? Tila hindi naman makapaniwala si Martina. Siya na yun? Yes. Proud naman na sagot ni Damien. Hindi maintindihan ni Nenen kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Awkward lang siya na nakatayo roon hanggang sa bumalik na ang atensyon ni Damien sa kanya. Sinabi nito sa kanya ang order kaya inilista niya na bago siya bumaling kay Miss Martina at tinanong din ang order nito. Damien, I think I'll just share whatever you're having. You always know what's best naman don't you? Sabi nito kasabay tingin kay Nenen na may halong pagmamataas. Napansin naman niya ni Nenen. Ngunit nananatili siyang magalang.
Sige po, dadalhin ko po mamaya ang order ninyo. Ngumiti pa si Nenen sa bayo ko. Habang nasa kusina ay napaisip siya. Bakit ba ako naaapektuhan ng ganito? Hindi ko naman siya kilala. At bakit ko ba iniisip na may kung anong espesyal sa kanya? Malinaw naman na wala. Sabi niya pa sa sarili. Nang dalhin ni Nene ng pagkain pabalik sa mesa, naramdaman niya ulit ang tingin ni Damien sa kanya. Thank you. Sabi ni Damien nang abutin ng pagkain. Tipid lamang siyang ngumiti sa dalawa. Yumuko at lumakad na paalis. Hindi na ulit siya lumabas ng kusina matapos nun kaya hindi niya na nakita ang pag-alis ng dalawa. Mas gugustuhin niya na lang na mag-focus sa kanyang trabaho kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Samantala, habang nasa loob ng sasakyan, pilit na pinipigil ni Martina ang sarili na magpakita ng inis habang kausap nito si Damien. Tuloy-tuloy ang lalaki sa pagbanggit kay Nenen. She's really interesting. You know what I mean? Ibang-iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ani Damien. You can tell she's really hardworking and polite. Not many people have that kind of character nowadays. Napakunot ang noon ni Martina. That tagahugas / that waitress again? Tanong ni Martina, kahit alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Yes, Nenen. Sagot ni Damien na may munting ngiti sa labi. There's something about her. She's so natural, you know? No pretense. Just honest and hardworking. Refreshing. Naningkit ang mga mata ni Martina at sinubukang itago ang inis. Matagal niya ng kaibigan si Damien. Business partner din kasi ito ng kanyang ama pero sa tagal na nilang magkakilala, ngayon lang niya ito nakita na sobrang interested sa isang tao, sa isang babae. Refreshing? Are you saying na women like me na galing sa maayos na pamilya aren't refreshing enough for you? Biro pa ni Martina, ngunit halata pa rin may halong sarkasmo. Come on, Martina. You know na hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. Sagot ni Damien at bahagyang natawa. She's just different. It's hard to explain. Different? But she's just a waitress, Damien. Mariing sagot ni Martina. Sabay irap at binaling ang tingin sa bintana. Sa loob-loob niya, kumukulo na ang galit. Ano bang meron sa babaeng yan? Tanong ni Martina sa sarili. Bakit pati si Damien na gusto kong makuha ang atensyon ay nabihag ng babaeng yon? Habang bumapagtas ang sasakyan nila sa daan, hindi na napigilan ni Martina ang kanyang pagkainis para sa babaeng yon. Naisip niya kung paanong naging sentro ng atensyon si Nenen mula sa kanyang mga magulang. At ngayon, pati na rin kay Damien. Matagal niya nang gusto si Damien pero kahit anong gawin niya, kaibigan at business partners lang ang tingin nito sa kanya. Habang ang nene na yon, nakuha agad ang atensyon ni Damien at talagang bukang bibig pa ito ni Damien. This is ridiculous. Bulong ni Martina sa sarili. Hinatid siya ni Damien hanggang sa mansyon dahil ang sabi niya dito ay hindi niya dala ang sasakyan niya. I'll see you soon, Damien. Ani Martina na may pilit pangiti. Ngunit sa loob-loob niya hindi pa rin matanggap ang nangyari. Pagpasok niya sa loob, kaagad niyang tinungo ang kwarto niya. Hinubad ang coat at umupo sa gilid ng kama habang iniisip si Nenen. She's just nobody. Ano bang espesyal sa kanya? Bulong ni Martina habang nakayukuyom ang kamao. I need to know what makes her so appealing. Bumalik si Damien sa restaurant isang linggo pagkatapos niyang magpunta. Ang mga mata niya ay naghahanap ng pamilyar na mukha. Nang pumasok siya at umupo sa isang table, hindi na si Nenen ang kumuha ng kanyang order, kaya nakaramdam ng disappointment si Damien. Excuse me? Nasaan si Nenen? Tanong niya sa waitress na lumapit sa kanya. Nasa kusina po siya. Sagot ng waitress na tila nabigla sa pagtanong niya.
Can you tell her to come over here? I want to see her. Dagdag ni Damian na may halong ngiti. Si Gloria, na siyang waitress na kumuha ng order ng gwapong lalaki, ay abot langit ang ngiti na nagtungo sa kusina para sabihin kay Nenen na hinahanap ito ng crush nito. Nenen! Tuwang-tuwang tawag ni Gloria. Nako, may gusto kang makita ng customer sa labas. Nagkunot-noon naman si Nenen. Ha? Sino? Yung gwapong lalaki na crush mo. Ha? Sandali na paisip si Nenen. Si Damian? Damian bang pangalan niya? Hindi ko alam, basta napakagwapo niya. Nasa labas siya at gusto ko raw niyang makita. Nag-atubili naman si Nenen at nagsabi kay Gloria, pakisabi na lang sa kanya na busy pa ako. Nagulat naman si Gloria sa sagot ni Nenen. Ha? Bakit? Labasin mo na. Ayoko. Tsaka iniwas si Nenen ng tingin. Pakisabi na lang sa kanya na may mahalaga akong ginagawa. Napansin ni Gloria na tila ba may dahilan talaga ang kanyang kaibigan kaya ayaw nitong lumabas. Kaya tumango na lamang ito at bumalik na sa labas. Sinabi ni Gloria kay Damian na busy pa si Nenen sa mga oras na ito, kaya tumango ito. I see. Sige, hihintayin ko na lang siguro siya mamaya. Ha? Nauutal na sabi ni Gloria. Hihintayin mo ang kaibigan ko? Oh, so she's your friend. Marahang tumango si Gloria. Opo, sir. Pero hihintayin mo talaga siya mamaya? Yes, I will wait for her. Pero ano pong dahilan, sir? Bakit po hihintayin ninyo ang kaibigan ko? Dahil gusto ko lang siyang makita. Namilog pa ang mga mata ni Gloria at halata na nagpipigil ito ng ngiti. Iyan lang? Tumango naman si Damian. Yes, I just want to see her. Kaya si Gloria hanggang sa umalis ay abot langit ang ngiti at halatang kinikilig para sa kaibigan. Gabi na nung natapos si Nenen sa trabaho. Habang lumalabas siya ng restaurant, bit-bit ang kanyang bag, nagulat siya nang makita si Damian na nakasandal sa sasakyan na nakapark. Nakaantabay ito. Mukhang kanina pa naghihintay. Umayos ang tayo si Damian at lumapit sa kanya. Kanina pa kita hinihintay. Natigilan si Nene na tumingin sa paligid. Hindi siya sigurado kung tama bang siya ang kausap nito at wala namang ibang tao sa labas maliban sa kanya. Hinihintay? Ako po? Bakit po? Tumigil si Damian sa tapat niya. Wala naman. Gusto lang talaga kitang makita. Diretsahang sabi nito. Ano pong kailangan ninyo? Napatingin pa si Damian sa relo bago bumalik ang tingin kay Nenen. Uuwi ka na ba? Tanong nito. Tumango pa si Nenen. Opo. Ngumiti si Damian at sinabing, ihahatid na kita. Nanlamig naman si Nenen sa narinig. Hindi na po. Nakakahiya po. Malapit lang po ang bahay ko kaya kaya ko naman po. Tanggi niya pa. Ngunit si Damian ay nananatiling nakangiti. Hindi ako papayag. Gabi na. Hindi naligtas na mag-isa kang umuwi kaya ihahatid na kita. Wala nang nagawa si Nenen kundi sumunod. Bagamat hindi maikubli ang kaba at bahagyang saya na nadarama niya. Bakit ba ganito ang epekto ng taong to sa akin? Tanong niya sa sarili at pumasok sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan, tumingin si Damian kay Nenen habang binabaybay nila ang madilim na kalsada. Lagi ka bang gabi na ka umuwi? Tanong nito, may bahid ng pag-aalala sa tono. Tumango naman si Nenen. Nag-iwas ng tingin habang pinipigilan ng kaba. Opo, sanay na rin po kasi. Napakunat naman ang noon ni Damian. Bakit ba napakasipag mo? Hindi ka ba napapagod? Ngumiti si Nenen, ngunit halatang may lungkot sa mga mata. Sanay na rin po ako. May pinag-iipunan kasi ako. Tumango naman si Damian at marami pa itong naging tanong kay Nenen na sinagot naman ang dalaga ng tapat. May boyfriend ka na ba?
Biglang tanong ni Damien na ikinabigla naman ni Nenen. O wala po. Manliligaw, wala rin? Umiling si Nenen. Wala rin po. Napangisi si Damien na para bang natuwa sa naging sagot niya. Well, that's good. Pagdating nila sa tapat ng apartment ni Nenen, tinapik ni Damien ang manibela at tumingin sa dalaga. Dito ka na ba? Tanong nito, sinipat ang maliit na gusali. Opo, sagot ni Nenen habang inaalis ang seatbelt. Maraming salamat po sa paghatid. Habang nakabukas ang pintuan ng sasakyan, muling nagsalita si Damien. Mag-isa ka lang ba dito? Tumigil si Nenen. Opo, mag-isa lang po ako. Matagal na rin ho akong nakatira dito. Hindi ka ba natatakot na baka may masamang loob ang nakatira dito? Tanong pa ni Damien. Halatang nag-aalala. Sanay na rin po. Sagot ni Nenen na may pilit ng ngiti. Safe naman po dito kahit papaano. At saka mabait pong kapitbahay kong si Aling Marta. Tumango naman si Damien ngunit tila hindi ito matatago ang pag-aalala sa mukha. Basta kung kailangan mo ng tulong huwag kang mahihiyang magsabi, ha? Ngumiti naman si Nenen. Salamat po ulit, Sir Damien. Napangiti naman si Damien. Iyon kasi ang unang beses na tinawag siya ni Nenen sa kanyang pangalan. Hinatid ni Damien ang tingin ng dalaga at noong sinigurado ni Damien na ligtas na itong nakapasok sa loob, pinaandar niya na muli ang sasakyan. Ang akala ni Nenen sagad na ang kamalasan na nangyayari sa buhay niya. Ngunit hindi pa rin pala. May mas ilalala pa pala ang lahat ng kamalasan na dumating sa kanya. Ilang linggo lang matapos ang lahat, nawalan siya ng tirahan. Maagang gumising si Nenen upang simulan ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Kahapon lamang ay nakikiusap siya sa may-ari ng apartment upang bigyan siya ng palugit pero mariin ang pagtingin nito. Pasensya ka na, Nenen, pero maghahanap buhay lang din ako. Kailangan ko ng mas malaking pera. May bagong bumili ng building at kailangan nating ibakante ang lahat ng mga unit. Wala akong magagawa. Iyon ang tanging sinabi sa kanya ng may-ari. At kahit anong pakiusap ni Nenen ay hindi ito nakinig. Wala siyang magawa kundi ang magpaalam sa kapitbahay niyang si Aling Marta at magplano na lang kung saang lupalop siya pansamantalang titira. Ganun pa man, pumasok pa rin siya sa trabaho niya, dala-dala ang halos lahat ng gamit niya. Pagdating sa restaurant, nagulat si Gloria nang makita ang dami ng bitbit ni Nenen. Ano yan? Bakit parang dala mo yata ang buong bahay mo? Tanong nito. Habang inilalagay naman ni Nenen ang mga gamit niya sa gilid ng staff room. Malungkot naman na ngumiti si Nenen. Pinalayas kasi ako sa apartment ko. Sagot niya. May bagong may-ari na daw yung building kaya kailangan ko na raw umalis. Wala akong nahanap na lilipatan kaya dinala ko muna ang mga gamit ko dito. Maghahanap na lang ako mamaya pagkatapos ng trabaho. Napakunot ang noon ni Gloria. Halatang nag-aalala. Grabe naman yon, wala man lang bang ibang solusyon? Hindi ka man lang binigyan ng palugit. Umiling si Nenen. Sinubukan ko na makiusap pero matigas talaga yung may-ari . Wala na akong magagawa. Napabuntong hininga naman si Gloria. Naku, Nenen, ang hirap naman ng sitwasyon mo. Kung pwede nga lang katang patuloyin sa amin kaso ano mo naman, nakikitira lang din ako sa tiyahin ko pero tutulungan kitang maghanap ng bagong lugar mamaya. Ngumiti pa si Nenen, kahit halatang pigil ang luha. Salamat, Gloria. Kaya ko naman to kaya huwag ka na mag-alala. Nakita pa ni Gloria ang lungkot sa mga mata ni Nenen. Basta tandaan mo, Besh, hindi kita pababayaan. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Tumango pa si Nenen. Salamat talaga ha. Malalim ang iniisip ni Nenen habang nasa oras ng trabaho. Mabuti na lamang at hindi siya makagawa ng pagkakamali. Noong bandang hapon na nagpa siya si Nenen na magpaalam na ng maaga para makapaghanap ng malilipatan. Mabuti na lamang at nauunawaan naman ng supervisor ang dahilan niya kung kaya pumayag ito. Bit-bit niya ang kanyang mga gamit paglabas niya ng restaurant.
Gusto sana siyang tulungan ni Gloria na maghanap ng pwede niyang upahan. Ang kaso, hindi naman ito pinayagan ng supervisor na mag-out ng maaga. Paglabas ni Nene, nagulat siya na makita si Don Vicente at ang asawa nito na si Senyora Elisa. Iha, ano nangyari? Tanong ni Elisa, halatang pag-aalala sa mukha nito. Bakit parang ang dami mo yatang dala? Naghahanap po kasi ako ng bagong malilipatan. Nagka-problema lang po doon sa tinitirahan ko. Napatingin si Elisa kay Don Vicente pagkatapos ay muling tumingin kay Nenen. Ganun ba? Bakit hindi ka na lang muna tumuloy sa amin habang naghahanap ka ng bagong tirahan? Halos natulala si Nenen sa narinig. Ay, hindi na po ma'am. Nakakahiya naman po sa inyo. Kaya ko naman pong maghanap ng matutuluyan. Iha, alam mo ba kung gaanong kahirap maghanap ng bagong tirahan sa loob lamang ng maikling oras? At sa hapon ka pa maghahanap. Wala ka rin naman yatang ibang mapupuntahan ngayon kaya huwag ka na magdalawang isip. Tamang asawa ko, sabi naman ni Don Vicente. Hindi naman pwedeng hayaan ang isang empleyado naming mapahamak sa kalsada. Kahit pansamantala lang, Iha. Doon ka muna sa amin. Bagamat alangan pa rin na pagtanto ni Nenen na wala siyang ibang pagpipilian. Salamat po pero sigurado po ba kayo? Ayoko pong maging abala. Ngumiti si Senyora Elisa at hinawakan siya sa balikat. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi ka abala. Sige na, sumama ka na sa amin. Sa huli, napapayag rin si Nenen. Habang papunta sila sa sasakyan ni Don Vicente, hindi niya maiwasang magpasalamat ng paulit-ulit. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Martina sa may pintuan. At nang makita siya ng anak na mag-asawa, kaagad itong nagalit. Nabigla rin si Nenen dahil hindi niya lubos akalain na anak pala ni Don Vicente at Senyora Elisa si Martina. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Ma'am? Dad? Sigaw nito. Hindi maikakaila ang ines sa mukha. Tumingin si Senyora Elisa kay Martina at tahimik na tumugon. Dito na muna siya sa atin titira, anak. Wala siyang matutuluyan kaya inaalok namin siya ng tulong. Tinutok ni Elisa ang tingin kay Martina. Be nice to her, Martina. Hindi madaling mawala ng tirahan. Si Martina, bagamat hindi masaya sa pasya ng magulang ay hindi na nakapagsalita pa. Ang matigas na ekspresyon sa mukha nito ay hindi nakaligtas kay Nenen, ngunit pinili na lang niyang maging tahimik. Dinala siya ni Elisa sa guest room. Isang maluwang na kwarto na kompleto sa mga gamit at may malambot na kama. Ngunit kahit na maganda ang kwarto, hindi pa rin nawala ang awkwardness ni Nenen. Parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kanina lang, hindi niya alam kung saan siya matutulog. Tapos ngayon, narito siya sa mansyon ng may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Habang pinagmamasdan ng kwarto, hindi niya maiwasang mag-alala kung paano siyang makikisalamuha kay Martina. Habang nagdi-dinner sila, abala ang mga magulang ni Elisa sa pagtatanong kay Nenen. Nasaan ang mga magulang mo, Iha? Bakit mag-isa ka na lang? Tanong ni Don Vicente habang inaayos ang pagkain sa plato niya. Patay na po ang mga umampon sa akin. May kalungkutan sa tono ng boses niya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Wala na po sila. Si Elisa at Don Vicente nagbigay ng mga malungkot na tingin, ngunit ang sagot ni Martina ay ibang-iba. Oo, ampon ka lang? Ang tanong naman ni Martina. Opo, ma'am. Nasaan yung mga tunay mong magulang? Tanong naman ni Senyora Elisa. Hindi ko po alam, ma'am. Hindi ko po sila nakita o nakilala. Ilang araw ang lumipas mula nang tumira siya sa bahay ng mga boss niya at napakabait ang pakikitungo sa kanya ng mag-asawa. Si Martina lamang ang hindi maganda ang pagtrato sa kanya, kaya nga nagmamadali na siyang makahanap ng bagong malilipatan kahit pa ang sabi sa kanya ni Senyora Elisa ay pwede naman siya na magstay roon kahit kailan niya gusto. Ayaw naman ni Nene na makaabala pa sa kanila. Lalo kaya todo hanap siya. Mabuti na lamang at katulong niya si Gloria sa paghahanap.
Gustong-gusto mo rin talagang atensyon na nakukuha mo, no? Sabi sa kanya ni Martina. Po, ano pong ibig nitong sabihin? Kunwari ka pa. Gustong-gusto mo naman na sa'yo ang atensyon ng lahat, kaya lagi kang paawa effect. Lalong-lalo na sa mga magulang ko. Bintang pa nito. Hindi po totoo yan, ma'am. Sa katunayan ay naghahanap na po ako ng malilipatan dahil ayoko na po makabala sa inyo. Paliwanag niya. Aba dapat lang. Dahil kahit gaano pa kabait sa'yo ang magulang ko, hindi ka pa rin pwede nandito sa amin tumira habang buhay. Tumango naman si Nenen. Wala naman po sa isip ko ang ganon, ma'am, at sa katunayan po, sobrang laki po ng pasasalamat ko sa inyo dahil sa kabaitan niyo po sa akin. Umirap lamang sa kanya si Martina at saka iniwanan na siya nito. Isang araw dumating si Damien sa mansyon upang bisitahin ang pamilya ni Elisa. Nang makita ni Damien doon si Nenen, hindi naman makapaniwala sa kanyang mga mata. Nenen, you're here, sabi ni Damien na ikinabigla naman ng magulang ni Martina. You know her, Damien? Tumango pa si Damien. Opo, kaibigan ko po siya, tita. Oh, really? That's good. Lumapit si Damien kay Nenen. Dito ka na pala nakatira? Hindi po. Sagot ni Nenen ng malumanay. Pansamantala lang po. Wala po kasi ako matuluyan. At sadyang mabait lang po sila sa akin kaya po pinatuloy nila ako dito. Nagkunot-noon naman si Damien. And why? Ano nangyari sa apartment mo? Binili na po ang buong building. Kaya pala nung pumunta ako roon the other day, may ginagawa sila. Akala ko pinaparenovate lang. Nagtaka naman si Nenen. Pumunta po ulit kayo doon? Yes, I wanted to see you. Naiinis pang lumapit si Martina kay Damien. Ang mga mata nito ay nagniningning sa inis. Hindi nito maiwasang maramdaman ang pagkainggit. Mas lalo pang nainis si Martina kasi dati naman, hindi naman pala bisita si Damien sa mansyon. Pwera na lang kung iniimbentahan nito ng mga magulang niya. Pero mula nang malaman nito na doon na nakatira si Nenen, palagi na itong pumupunta sa mansyon. At may dala pa talaga mga bulaklak at pasalubong para kay Nenen. Kaya si Martina ay para bang sasabog na sa sobrang paninibugo. Ano ba talagang gusto mo ha, Nenen? Mariin na tanong ni Martina nung mapadaan siya sa harapan nito isang gabi. Ha? Nagtataka niya namang sagot. Balak mo ba talagang kunin sa akin ang lahat? Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am. Una, ang atensyon ng mga magulang ko. Ngayon ba naman pati ang atensyon ng lalaking mahal ko aagawin mo rin? Mas lalo pang naguluhan si Nenen. Wala po akong inaagaw sa inyo, ma'am. Stop acting so innocent, Nenen. Nakakainis. Lalo pat pareho nating alam na may bala ka talaga na agawin ang lahat-lahat sa akin. Tila mas lalo pang nag-init ang ulo ni Martina sa kanya. Kaya nga nagpa siya si Nenen na madaliin na ang paghahanap niya ng malilipatan. Iyon nga lang kahit anong hanap niya ay wala pa rin siyang nahahanap. Si Martina naman mas lalo pa na lumalim ang inggit kay Nenen sa mga nagdaang araw. Nagdesisyon si Martina na gamitin ang galit at inggit bilang motibasyon upang siraan si Nenen. Upang mawalan nito ng pabor kay Damien at sa mga magulang niya. Siniraan nga ni Martina si Nenen sa mga magulang niya at bilang siya ang anak, sa kanya naniwala ang mga ito. Matapos ang mga kasinungalingan at paninira ni Martina kay Nenen, hindi na nakapagpigil ang mga magulang nito. Tinanggap nila ang mga paratang at sa huli, nagdesisyon silang paalisin si Nenen mula sa mansyon. Pinipilit man ni Nenen na ipaliwanag ang lahat at humingi ng tawad, hindi na siya pinansin na mag-asawa. Matapos ang mga nangyaring alitan at siraan, dumating ang araw na kinailangan ni Nenen na umalis mula sa mansyon. Inilabas niya ang kanyang mga gamit at bago siya umalis, lumapit siya kay Don Vicente at sa asawa nitong si Elisa at humingi ng taos-pusong paumanhin. Pasensya na po. Hindi ko po intensyon na maging sanhi ng problema. Huwag po kayo mag-alala. Aalis na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at malasakit ninyo sa akin.
Ang sabi ni Nenen, pilit na pinipigilan ng luha habang iniiwasan ang mga mata ng mag-asawa. Ang magulang ni Martina ay nag-aalinlangan sa unang pagkakataon. Habang naglalakad si Nenen palabas, nararamdaman ng asawa ni Don Vicente na parang may kulang. Ang asawa ni Don Vicente sa kabila ng lahat ay nakakaramdam ng bigat at emptiness sa pag-alis ni Nenen. Hindi matanggal-tanggal sa isipan ni Senyora Elisa ang kabaitan at kasimplihan ni Nenen. Pero sa huli, ang desisyon ni Martina ang nanaig. Mula noong umalis si Nenen sa mansyon ay napapadalas na rin ang pagkalungkot ni Senyora Elisa. Isang araw, pumasok siya sa naging pansamantalang kwarto ni Nenen. Tinutok niya ang kanyang tingin sa sulok ng kwarto na may mga simpleng bagay na naiwan si Nenen. Ngunit may isang bagay ang umagaw sa atensyon niya na nasa ilalim ng may kama. Isang maliit na larawan ang naroon. Nagtaka siya at dahan-dahang kinuha iyon. Habang tinitingnan ng picture, hindi mapigilan ng asawa ni Senyora Elisa na mangilid ang mga luha sa kanyang mata. Ang letrato ay larawan ng isang sanggol. Isang sanggol na kamukhang-kamukha ng anak nila ni Don Vicente na nawala noon sa aksidente. Puno siya ng takot at pagkabigla. Sa loob ng kanyang isipan, naiisip niya kung may koneksyon ba ito kay Nenen. Si Nenen ba ang sanggol na to? At bakit kamukhang-kamukha ito ng anak nilang nawala sa loob ng ilang mahabang panahon? Nanlalamig ang buong katawan ni Senyora Elisa habang hawak-hawak ang lumang larawan. At ang tanong sa kanyang isipan, Paano? Paano kung siyang anak namin? Kaya ba napakalapit ng loob ko sa kanya dahil anak ko siya? Kaya ba kamukhang-kamukha ko siya dahil magkadugo kami? Patuloy sa pag-agos ang luha sa mga mata ni Senyora Elisa. Dali-dali siyang lumabas sa kwarto para hanapin ang kanyang asawa na natagpuan niya sa sala kausap ang kanilang anak na si Martina. Ano nangyari, Elisa? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Don Vicente sa asawa. Vicente, kailangan mo makita ito. Inabot ni Senyora Elisa ang litrato sa asawa na hindi nakagalaw matapos makita ang sanggol sa picture. Nakita ko yan sa guest room kung saan tumuloy si Nenen. Tsaka kung siyang sanggol dyan sa picture. At ang mag-asawa sa tabi niya ay ang mga umumpon sa kanya. Pero paano? Vicente, sabi ng asawa na puno ng emosyon. Hindi ko maalis sa isip ko. Paano kung siyang nawawala nating anak? Nanlaki ang mga mata ni Don Vicente sa narinig. Anong ibig po sabihin, hindi ba't matagal na nating tinanggap na nawala na siya? Ngunit halos himatayin ako nang makita ko ito, Vicente. Patuloy pa si Senyora Elisa. Ang mga mata niya, ang mukha niya, hindi ba't kamukha siya ng sanggol natin noong bago siya mawala? Ano pang ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Martina. Kita ang pagkabigla sa mukha at gulong-gulo sa mga narinig. Napatingin ang mag-asawa kay Martina at nag-alangan silang magsalita. Pero nagdesisyon na rin ang asawa ni Don Vicente na ipagtapat ang katotohanan. Martina, may kailangan kaming sabihin sa'yo. Panimulaan ito habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Nagkatinginan sila mag-asawa, tila nag-uusap gamit lamang ang kanilang mga mata bago tumuloy ang asawa ni Don Vicente. Anak, ampon ka namin. Para bang biglang tumigil ang mundo ni Martina. Ano pong ibig sabihin ninyo? Halos pasigaw na sabi nito. Ipinaliwanag naman ng asawa ni Senyora Elisa ang lahat. Pilit na hinuhupa ang sariling emosyon. Noon, nang tumaob ang yate na sinasakyan namin na wala ang totoong anak namin, sinubukan namin siyang hanapin pero hindi namin siya natagpuan. Napakahirap tanggapin. Hindi namin kinaya. Kaya napasya kami na mag-ampon. At ikaw yun, anak. Pinangalanan ka namin ng pareho ng pangalan ng nawala naming anak. Dahil gusto naming panatilihin ang alaala niya sa buhay namin.
Halos hindi naman makapaniwala si Martina. Hindi. Hindi totoo yan. Pinaglalaroan niyo lang ako, hindi ba? Napahawak pa si Martina sa dibdib. Nanginginig sa galit at pagkabigla. Martina, pakiusap ni Don Vicente. Hindi namin gustong saktan ka. Mahal na mahal ka namin kahit kailanman. Ikaw ang naging liwanag ng buhay namin noong nawala ang anak namin. Pero ngayon may posibilidad na ang tunay naming anak ay buhay pa. Napuno naman ng kaba ang dibdib ni Martina. Ang pangalan ni Nenen ay biglang pumasok sa isipan. Siya? Si Nenen bang iniisip ninyo? Na siyang tunay ninyong anak? Walang makasagot sa mag-asawa. Ngunit ang katahimikan nilang dalawa ay tila nagsasabi na ng lahat. Hindi naman nagdalawang isip si Don Vicente at ang kanyang asawa na ipahanap si Nenen matapos nilang mabuo ang posibleng koneksyon nito sa nawala nilang anak. Tumawag sila ng ilang tauhan para tumulong. Ngunit kahit anong pagsisikap nila, hindi nila ito matagpuan. Hindi rin kasi pumapasok na si Nenen sa trabaho nito, kaya nag-aalala sila na baka hindi na magandang nangyari dito. Lumilipas sa mga araw at ang kawalan ng balita ay lalo lamang nagpalubog sa kanilang mga puso. Si Martina, sa kabilang banda, ay hindi rin mapakali. Nag-aalala siya para sa kanyang mga magulang dahil bakas ang labis na pag-aalala nila para kay Nenen. Hindi naman siya makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang sa tuwing kausap niya sila, lalo pat batid ni Martina na siya ang dahilan kung kaya'y umalis si Nenen sa mansyon. May kaba sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa selos o galit, kundi dahil sa unti-unting tumitimbang na awa sa kanyang mga magulang na tila nawawala na ng pag-asa. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Mom, Dad, bungad ni Martina isang gabi habang nagkakape ang mag-asawa. Alam ko po kung nasaan si Nenen. Napatingin sa kanya ang kanyang mga magulang at gulat at sabik na sumagot. Totoo ba yan, anak? Tanong ni Don Vicente. Tumango si Martina. Opo, dadaling ko po kayo sa kanya. Agad silang nagbihis at sumakay ng kotse. Habang nasa biyahe, tahimik si Martina. Iniisip ang magiging reaksyon ng mga magulang at kung ano ang kahihinat na ng lahat ng ito. Nang makarating sila sa isang maliit at hindi masyado kaaya-ayang tahanan, napahinto sila saglit. Napansin nila ang isang sasakyan na pumarada rin sa harap ng bahay. Si Damien naman ang bumaba mula sa sasakyan at kita sa mukha ang pagkabahala. Nagkatinginan sina Don Vicente at ang kanyang asawa sabay tanong. Damien, anong ginagawa mo rito? Bahagya itong yumuko bilang paggalang. Dito raw po nakatira si Nenen. Gusto ko po siyang makita. Ilang araw na raw po kasi siyang hindi pumapasok sa trabaho. Nag-aalala po ako sa kanya. Sabay-sabay silang pumasok sa bahay. Napansin nilang walang masyadong gamit sa loob at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ang hihigit na nagpatigil sa kanilang paghinga ay ang eksenang bumungad sa kanila. Nakita nila si Nenen na nakahiga sa sahig. Mukhang nangihina at hirap na hirap huminga. Halos sabay na namilog ang mga mata ng lahat sa pagkabigla. Nenen! Malakas na sigaw ni Damien at agad na tumakbo papalapit sa dalaga. Lumuhod ito at tinapik ang pisngi ni Nenen ng marahan. Nenen, anong nangyari sa'yo? Si Senyora Elisa naman ay napahawak sa kanyang bibig at tila hindi makapaniwala. Iha! Sabit nito, nanghinginig ang boses. Agad na umaksyon si Don Vicente. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Damien, tulungan mo akong buhatin siya. Tulungan mo akong dalhin ang anak ko sa ospital. Habang binubuhat ni na Damien at Don Vicente si Nenen, tahimik na tumayo si Martina sa isang tabi. Pinagmamasdan ang lahat. Sa kabila ng kanyang inggit at galit noon, ngayon ay may kakaibang kirot sa kanyang puso habang tinitingnan si Nenen na walang malay. Pagdating nila sa ospital, pinasok agad si Nenen sa emergency. Naiwan silang lahat sa labas. Punong-puno ng pag-aalala para kay Nenen.
Habang naghihintay, tahimik na nagdadasal ang asawa ni Don Vicente, yakap-yakap ang bag. Habang si Damien naman ay paikot-ikot sa labas, halatang balisa. Si Martina naman ay nananatiling nasa gilid, wala namang imik. Ngunit may halong guilt at takot sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Agad silang nagsikapitan sa kanya. Sabik na malaman ang kalagayan ni Neneng. "Dok, kamusta po siya?" tanong ni Don Vicente, bakas ang kaba sa kanyang boses. "Kailangan po niyang sumailalim sa blood transfusion sa lalong madaling panahon. May leukemia siya at critical ho ang kalagayan niya. Ang problema po, ang blood type ng pasyente ay AB negative at isa ho yun sa pinakamahirap hanapin na blood type." Nagkatinginan ang lahat. Pansamantalang natigilan si Don Vicente na agad na kumilos at tumakbang palapit sa doktor. "Ako, Dok. AB negative ho ang dugo ko. Willing ako mag-donate para sa anak ko." Tumango naman ang doktor. "Mabuti po kung ganun. Dadalhin po namin kayo sa blood bank para agad makapagsimula ng proseso." Tumingin pa si Don Vicente sa kanyang asawa at nakita niya ang luha sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay nito bago siya sumama sa doktor. "Gagawin ko ang lahat para mailigtas si Nenen," sabi niya sa kalmadong boses. Ngunit dama ang bigat ng kanyang nararamdaman. Habang hinihintay na makompleto ang proseso, napaupo naman si Senyora Elisa. Si Damien at si Martina ay nag-aalala silang lahat para kay Nenen. Si Martina, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ay tuluyang napayuko. Pilit na nilalabanan ng luhang gustong kumawala. Mabuti na lamang at naging successful naman ang pagsali ng dugo kay Nenen. At ang sabi pa ng doktor ay kailangan na lang daw nito na magpahinga. Matapos ang ilang araw sa ospital, bumuti na rin ang kalagayan ni Nenen. Nakahiga siya ngayon sa kama. Maputla pa rin, ngunit may bahagyang ngiti na sa kanyang labi. Habang pinagmamasdan ng sikat ng araw na pumapasok mula sa bintana ng kanyang kwarto. Napalingon si Nenen nang biglang bumukas ang pinto. At sunod-sunod na pumasok sina Don Vicente, ang asawa nito, si Damien at si Martina. "Magandang umaga," bati ni Don Vicente na may malambing na ngiti sa mukha. "Ano pong nangyari? Bakit po kayo lahat narito?" tanong ni Nenen. Halatang naguguluhan ngunit may halong pag-aalala sa pag-aakala na may hindi na naman siya magandang nagawa. Lumapit ang asawa na si Senyora Elisa sa kanya at hinawakan ng isang kamay niya. "Ligtas ka na, iha. Mabuti na lang at naagapan ka agad ang nangyari sa'yo." "Salamat po sa tulong ninyo." Ani ni Nene na mapagtanto na ang mga ito ay siyang tumulong sa kanya at siya ring dahilan kaya na ospital siya. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Don Vicente at may kakaibang emosyon sa mga mata nito. "Sino pong nag-donate ng dugo para sa akin?" Nagkatinginan naman sina Don Vicente at ang asawa bago ngumiti si Don Vicente. "Ako, iha. Ako nag-donate ng dugo para sa'yo." Nanlaki naman ang mga mata ni Nenen at bahagyang napaupo sa kama. "Hala po, maraming salamat po. Ang laki na ng utang na loob ko sa inyo, sir." Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagsalita si Senyora Elisa. "Iha, may gusto kaming itanong at sabihin sa'yo." Nagtaka naman si Nenen. Ano po yun?" Nagkatinginan muna mag-asawa bago nagpatuloy si Senyora Elisa. "Nagmatch ang dugo ninyong dalawa. May posibilidad na ikaw ang nawawalang anak namin." Halos natigil naman sa paghinga si Nenen at tiningnan ang lahat sa kwarto. Lalong-lalo na si Martina na mukhang naiilang. Ano pong ibig yung sabihin? Paano po nangyari yon?" Huminga naman ng malalim si Don Vicente at nagsimulang magpaliwanag. "Noong sanggol pa lamang ang aming tunay na anak. Naglayag kami sa dagat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon tumaob ang yate na sinakyan namin. Na-rescue kami pero hindi na namin nakita ang aming sanggol." Pinagpatuloy din ni Senyora Elisa ang kwento.
Matapos yon, hindi namin matanggap ang pagkawala niya kaya nag-ampon kami ng bata. At yan ay si Martina, ang anak namin ngayon. Pinangalanan namin siya ng tunay naming anak. Naguguluhan na tila hindi makapaniwala, tumingin si Nenen sa kanila. Pero paano niyo po nasabi na ako yun? Inilabas ni Senyora Elisa ang litrato na natagpuan niya sa ilalim ng kama ni Nenen. Nakita namin ito sa silid mo nung nasa mansyon ka pa. Ang sanggol dito, anak. Kamukhang kamukha ng anak namin na wala. At hindi namin pwedeng baliwalain ang koneksyon na nararamdaman namin sa'yo. Ako nga ang sanggol na nasa picture na to pero baka nagkakamali lang po kayo na ako ang nawawala ninyong anak. Sabi pa ni Nene na sobrang naguguluhan pa rin. Hinawakan ni Senyora Elisa ang kamay niya. Iha, hindi kami nagkakamali. Ngunit upang makasiguro gusto namin na magpa-DNA test. Sana'y payagan mo kami. Hindi alam ni Nene nang sasabihin. Ngunit sa huli, tumango siya. Bagamat litong-lito. Sige po. Ngumiti ang mag-asawa habang si Martina ay nakatingin lamang sa gilid. Halatang nagpipigil ng emosyon. Si Damien naman ay tahimik ngunit kitang-kita sa mga mata ang kasiyahan sa posibilidad na si Nenen nga ay nawawalang anak ng mag-asawa. Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, dumating na ang araw na inaabangan ng lahat. Nasa opisina sila ng doktor, si Don Vicente, ang kanyang asawa, si Nenen, Damien at si Martina. Halos maririnig ang kabog ng puso ni Nenen habang pinipigilan ng sariling manginig sa kaba. Hindi niya alam kung ano magiging resulta, ngunit hindi niya maiwasang magdasal na sana'y maging malinaw ang lahat. Nasa harapan sila ng desk ng doktor na hawak ang envelope na naglalaman ng resulta ng DNA test. Pasensya na po sa paghihintay, sabi ng doktor habang marahang binubuksan ng sobre. Narito na po ang resulta ng inyong DNA test. Lahat ay napatingin sa doktor. Ang kaba ay tila bumalot sa buong silid. Si Don Vicente ay mariing nakahawak sa kamay ng asawa niya. Habang si Martina naman ay tahimik na nakatingin, halatang pilit itinatago ang emosyon. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Ayon sa resulta ng pagsusuri, si Nenen at si Ginoong Vicente at Ginang Elisa ay may 99.9% genetic match. Positibo po. Anak po ninyo. Siya. Napatigil ang lahat. At parang tumigil din ang oras sa sandaling iyon. Si Don Vicente at ang kanyang asawa ay parehong nanlamig at napaiyak ng malakas. Sabay niyakap nila si Nene ng mahigpit. Anak! Halos pabulong na sabi ni Senyora Elisa habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ikaw nga ang anak namin. Hindi alam ni Nene ng mararamdaman. Napaiyak din siya habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Hindi ko po akalaing mayayari ito. Salamat po pero parang panaginip po ito. Si Don Vicente na bihirang magpakita ng emosyon ay humagulhol habang hawak ang kamay ni Nenen. Iha, patawarin mo kami kung hindi ka namin agad nahanap. Pero salamat sa Diyos at ngayon ay kasama ka na ulit namin. Si Martina naman na matagal nang may galit kay Nene na hindi na rin napigilan ng sariling mapaluha. Ikaw palang totoong anak nila. Bulong nito sa sarili. Tahimik lamang si Damien ngunit baka sa mga mata ang saya at kaginhawaan. Lumapit ito kay Nenen at marahang iniligay ang kamay sa balikat. Masaya ako para sa iyo, Nenen. Ang silid ay napuno ng emosyon at walang sino man ang nagsalita ng mahabang oras. Ang muling pagsasama ng isang pamilyang matagal nang nawalay ay tila milagro na bumuo ng pagmamahalan at pag-asa.
Pagkalipas ng ilang araw mula nang lumabas ang resulta ng DNA test, nagkaroon ng pagkakataon si Martina na makausap si Nenen ng masinsinan. Magaan ang loob ni Martina dahil sa muling pagsasama ng kanilang pamilya. Ngunit hindi siya mapakali dahil sa lahat ng nagawa niyang masama kay Nenen. Nakaupo si Nenen sa hardin ng mansyon. Tahimik na pinagmamasdan ang mga bulaklak. Lumapit si Martina at tumigil sa tabi niya. Halatang kinakabahan. Nenen, bungad nito, mahina ang boses. Napatingin naman dito si Nenen. Martina, anong kailangan mo? Huminga ng malalim si Martina bago nagsalita. Gusto sana kitang makausap tungkol sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Lahat ng mga masasakit na salita. Lahat ng ginawa ko masama para siraan ka at paalisin dito. Nana, na-realize I was wrong. Masyado ako naging makasarili at hindi ko nakita kung gaano ko kabuti bilang tao. Nagulat naman si Nenen sa sinabi ni Martina, ngunit nanatili siyang kalmado. Martina, hindi mo kailangan gawin to. Umiling si Martina at halatang naiiyak. Pero kailangan, Nenen, kasi hindi ko kayang dalhin sa puso kong lahat ng pagkakamaling yun. Kaya patawarin mo ako, please. Sana kayanin mo ako mapatawad. Ngumiti si Nenen. Pinapakita ang kabutihan ng kanyang puso. Pinapatawad na kita, Martina. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Naiintindihan ko naman na lahat tayo nagkakamali. Pero mahalaga, natututo tayo. Hindi na napigilan ni Martina ang kanyang luha. Salamat, Nenen. Hindi ko alam kung paano mo nagawang maging ganitong kabuti. Deserve mo ang lahat ng pagmamahal at respeto. Niyakap pa ni Martina si Nenen ng mahigpit. At sa unang pagkakataon naramdaman nilang wala nang puot o inggit sa pagitan nila. Ang pagmamahal ng pamilya ang nanaig na nagdala ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Siya nga pala, Nenen. Batid ko na may pagtingin ka rin para kay Damien. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Mabuting tao si Damien. Tsaka ko namamahalin ka niya. Pero gusto mo rin siya, diba? Ngumiti si Martina. Ayoko naman na ipagsiksikan ang sarili ko sa isang tao na hindi naman ako kayang mahalin pabalik. Magiging masaya kayong dalawa sa piling ng isa't isa. Kaya ayos na sa akin yun. Napangiti naman lalo si Nenen at niyakap ng mahigpit si Martina. Maraming salamat, Martina. Ilang araw matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Nenen bilang anak ni Don Vicente at Senyora Elisa, nagdesisyon na mag-asawa na ipahayag ito sa kanilang mga tauhan at ganun din sa restaurant nila, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pinagtawag na lang lahat ng tauhan para sa espesyal na anunsyo. Kabilang si Martina na sumama naman upang suportahan ang pamilya. Nakatayo doon si Don Vicente at Senyora Elisa sa harap. Kasama nila si Nenen, nakasuot ng simple ngunit elegante na damit na labis nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Nasa likuran nila si Martina, tahimik na nakangiti. Magandang araw ho sa inyong lahat, panimula ni Don Vicente. Gusto ho namin magpasalamat sa inyo sa inyong serbisyo sa aming restaurant sa mga nakaraang taon. Ngunit ngayong araw narito kami upang ipahayag ang isang napakahalagang balita. Ngumiti si Senyora Elisa at hinawakan ng balikat ni Nenen. Siya si Nenen, ang aming nawawalang anak. Matagal naming hinanap ang aming anak na nawala sa amin. Maraming taon ang nakaraan. At ngayon sa wakas, narito na siya. Kasama namin. Isang biyaya ang muling pagbabalik niya sa aming buhay. Napuno ng palakpakan ng buong restaurant. Ngunit sa isang sulok, tila natulala sina Gina at Clara, ang mga dating ng ape kay Nenen. Nagtama ang kanilang mga paningin. Halatang hindi makapaniwala. Matapos ang anunsyo, nagkaroon ng pagkakataon sina Gina at Clara na lapitan si Nenen. Miss Nenen, simula ni Gina, halos hindi makatingin sa mata ni Nenen. Hindi pala, dapat Senyorita Nenen ang tawag namin sa'yo.
Pasensya na po. Dagdag pa ni Clara habang kinakabahan. Sa lahat ng mga nagawa namin noon, sa mga panlalait namin, sana po mapatawad po ninyo kami. Nakangiti naman si Nenen. Walang bahid ng galit o hinanakit sa kanyang mukha. Ayos lang yun. Sagot niya na may kabaitan. Pinapatawad ko na kayo. Lahat tayo nagkakamali, pero mahalaga ay natututo tayo. Halatang napawi naman ang kaba ng dalawa. Ngunit halata rin ang hiya nila. Salamat po, Senyorita Nenen. Sobrang bait niyo po talaga. Tumango pa si Nenen at nagdagdag. Pwede rin kayong magpatuloy sa pagtatrabaho dito hanggat gusto niyo. Walang magbabago roon. Napuno naman ng pasasalamat sina Gina at Clara. Sa huling sandali, lumingon si Nenen kay Martina na nasa malapit at ngumiti sa kanya. Napangiti rin si Martina. Masaya na sa wakas ang lahat. Maayos na. Sa isang marangyang event na inhanda ni na Don Vicente at Senyora Elisa bilang selebrasyon ng pagbabalik ni Nenen, bilang bahagi ng kanilang pamilya, naroon si Damien na halatang kinakabahan habang papalapit kay Nenen. Habang nakatayo si Nenen sa tabi ng hardin, lumapit si Damien. Bitbit ang isang baso ng champagne. Nenen, bunga di Damien dahilan para mapalingon ng dalaga. Damien, ano yon? Tanong pa ni Nenen. Tumikim si Damien at halatang pinag-iisipan ng bawat salitang bibitawan. Alam kong marami nang nangyari sa'yo at sa pamilya mo. Pero hindi ko na kayang itago pa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Nenen. Gusto kita, Nenen. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero gusto na kita. Hindi kita minamadali, Nenen. Kung hindi mo ako gusto, tatanggapin ko yon. Pero gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko. Nanlaki naman ng mga mata ni Nenen. Hindi inaasahan ang biglang pag-amin ni Damien. Damien, ang totoo niyan ay gusto rin kita. Sa hindi namang kalayuan, tahimik na nakamasid si Martina na nakita ang lahat. Narinig niya ang bawat salita ni Damien. Ngunit imbes na makaramdam ng galit o inggit, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Martina. Tanggap ko na. Bulong ni Martina sa sarili habang pinipilit na ngumiti kahit na may kirot pa rin sa puso niya. Tumalikod na si Martina. Ayaw niya nang makita ang kasunod na mangyayari. Habang naglalakad palabas ng event, labis siyang nawala ng focus at hindi napansin ng lalaking papalapit. Nabunggo niya ito ng malakas. Sorry! Sabay nilang sambit. Agad siyang tumingala at tumambad sa kanya ang isang napakagwapong lalaki. Nakasuot ito ng eleganteng suit. Ang lalaking yun ay matangkad. May matangos na ilong at tila lumalabas mula sa isang magazine cover. I'm sorry, miss. Sabi pa ng lalaki, bahagyang nakangiti. Hindi kita nakita. Napasinghap si Martina. Hindi makapaniwala sa tagpo. Okay lang. Ako dapat ang humingi ng paumanhin. Tumawa naman ang lalaki. Mukhang malalim yatang iniisip mo Oo. By the way, I'm Alexander. And you are? Martina. Sagot niya habang nauutal. Martina. Ulit ng lalaki. Tila sinariwa ang pangalan sa isip niya. Nice to meet you. Do you mind if I keep you company? Mukhang kailangan mo ng kausap. Napangiti naman si Martina na para bang nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sure. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sabay-sabay silang